Hello po sa inyo, kumusta po? Pasensya po kung mabagal ang update ko ngayon, di na po kasi kami pinaconnect sa wifi ng kapitbahay, hindi ko po alam kung bakit nagbabayad naman kami. Pero sisikapin ko pa rin makapag-upload ng mga kasunod na kabanata kahit sa piso wifi na lanang. Please like and subscribe po sa aking channel Jessica Datuan Ortiz. Kabanata 2221. Master Chen, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ang balahibo ng phoenix na ito ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya ng katangian ng apoy. Kapag naliwanagan ka, dapat kang mag-ingat. Maraming mga alagad sa aking pamilyang pang ang namatay sa apoy na ito. Sa ilalim ng attribute na enerhiya, sa makatuwid, ito ay itinuturing na isang hindi kasiyasyang bagay ng aking pangpamilya, ngunit ang balahibo ng phoenix na ito ay ang pinakamahalagang bagay din ng aking pangpamilya. Kaya ito ay ibibigay sa anak. Muling pinaalalahanan ni Pang Huayuan si Chen Lei. Mag-ingat kapag gustong maunawaan ni Chen Lei si Feng Yu. Tumango si Chen Lei at iniligpit ang balahibo ng phoenix. Bagamat same time na sinabi ni Pang Huayuan, hindi masyadong nag-alala si Chen Lei dahil ang apoy ng tableta sa kanyang katawan ay naging napaka-aktibo nang makasalubong nito ang mga balahibo ng phoenix, kahit nagutom at nauuhaw ang isang balahibo ng phoenix. Sa gayong mga kalagayan, tiwala si Chen Lei sa kanyang puso na ang balahibo ng phoenix na ito ay hindi magdudulot ng anumang pinsala, at sa katunayan ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Pang-County Lord, kahit na-resolve na ang krisis sa pagkakataong ito, hindi ka pa rin mapakali. Ngayong napakalakas na ng Thulho, maaaring may isang malaking hukbo na lilito sa isang punto. Kailangan mong maging mas maingat, sabi ni Chen Lei kay Pang Huayuan. Tumango ang Fengming County Chief at nagsabi, Mr. Chen, tama ang paalala mo sa akin, hindi ako magpapabaya. Tumango si Chen Lei at sinabing, mabuti yan. Kung ganoon, aalis na ako. Kung mayroon man, maaari kang magpadala ng isang tao upang magpadala ng mensahe sa Yunhai County, at natural akong tutulong. Tumango ang Fengming County Chief at sinabing, salamat Mr. Chen, kung gayon. Higit pa rito, si Chen Lei, ang pinuno ng Fengming County, ay direktang ipinadala mula sa Fengming County. Lord Pang County, mangyaring manatili, Paul Chen. Kinausap ni Chen Lei si County Lord Pang, at pagkatapos ay tumalon sa ere at sumugod patungo sa Yunhai County. Paul, pinanood ni County Chief Pang Huayuan si Chen Lei na umalis, pagkatapos ay tumalikod, bumalik sa Fengming County, at nagsimulang mag-deploy ng depensa. Sa oras na ito, direktang bumalik si Chen Lei sa Yunhai County pagkatapos umalis sa Fengming County. Mr. Chen, kumusta na siya? Nang makita ang pagbabalik ni Chen Lei, ang pinuno ng Yunhai County ay nagmamadaling nagtanong kay Chen Lei tungkol sa sitwasyon. Naresolba na ito, hindi magkakaroon ng anumang problema ang Fengming County sa ngayon. Sinabi ni Chen Lei sa Panginoon ng Yunhai County. Mabuti naman. Sa ganitong paraan, dapat makapag-stabilize tayo sandali. Sabi ng Yunhai County Lord. Oh, anong meron? Tanong ni Chen Lei kay Yunhai County Lord. Nabalitaan ko lang na nakamit ng Zion Sect ang isang mahusay na tagumpay at sinira ang isang napakalakas na puwersa ng kulto ng Thulho. Ang Thulho cult na sumalakay sa Zion Sect ay wawakasan, at wala nang matitira. Sabi ng Yunhai County Lord. Ganun ba? Ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang, sabi ni Chen Lei. Ang Panginoon ng County ng Yunhai ay nagsabi, talagang sulit na ipagdiwang. Ang pangyayaring ito ay nagulat sa buong Zion City, at maging ang balita ay direktang ipapasa sa emperador ng Dachu Dynasty. Pagkatapos ng lahat, kailangan ito ng buong dinastiyang Dachu. Tagumpay para sa kanya, sabi ng Yunhai County Lord. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang Zion Sect ay malamang na nasa ilalim ng matinding pressure, sabi ni Chen Lei. Ang Panginoon ng Yunhai County ay nagsabi, sa katunayan, sa ganitong paraan, ang presyon ng Zion Sect ay tataas ng maraming beses, at hindi ito pababayaan ng Thulho. Kung tungkol sa buhay at kamatayan ng Zion Sect, walang pakialam si Chen Lei. Pinatay niya ang ilang mga disipulo ng Zion Sect, at naglabas din ng utos ang Zion Sect na patayin siya. Ngunit ngayon, ang Zion Sect ay naging isang manlalaban-laban sa mga pangunahing power sect, ayaw ni Chen Lei na mabilis na mahulog ang Zion Sect.
Ang Zion Sect ay ang una sa 10 pangunahing sekta sa Zion City. Ang kapangyarihan ay hindi maarok. Hindi madaling sirain ang Zion Sect. Muling sinabi ng Yunhai County Lord, at kasabay nito, ipinakilala si Chen Lei. Sa pagkakataong ito, nang mapuksa ang hukbo ng Thalho, isa sa kanila ang may pinakakahanga-hanga, kamanghamanghang, at pinakakahanga-hangang alamat. Ang taong ito ay ang Purple Sun Saint. Si Zishengyang lamang ang pugutan ng ulo ng 5 powerhouse ng ika-9 na antas ng kaharian ng Thalho Yuandan. Sinira nito ang puso ng hukbo ng Thalho at sa wakas ay napuksa ng mga disipulo ng Zion Sect. Isang kaaway 5. Matapos marinig ang mga salita ng Yunhai County Lord, naunawaan ni Chen Lei sa kanyang puso na ang Purple Holy Sun na ito ay talagang nakakatakot. Ang pinuno ng Evil God sa Fengming County na pinatay ni Chen Lei ay isa lamang malakas na tao sa ika-4 o ika-5 antas ng Yuandan Realm, kahit na napakalakas, kumpara sa average na Yuandan Realm 7th layer powerhouse, dapat mas malakas. At kung pumatay siya ng isa, kailangan niyang gawin ang lahat para patayin ito. Kung papatayin niya ang 3 o 4 na malalakas na lalaki ng parehong kaharian at lakas ng pakikipaglaban, kakailanganin niyang gumamit ng iba't ibang sikretong pamamaraan. Kung 5 tao ang pinugutan ng ulo, hindi ito magagawa ni Chen Lei ngayon, tanong sa sarili. Gayunpaman, si Zishengyang ay isang kaaway 5, na pumatay sa 5 master ng ika-9 na antas ng Thalho Yuandan Realm. Ang ganitong kapangyarihan ay masasabing horror. Hindi bababa sa kasalukuyang hindi kayang makipagkumpetensya ni Chen Lei kay Zisheng. Isang maihahambing, hindi ang kalaban ni Zishengyang. Si Chen Lei ay may pakiramdam ng pagkaapurahan sa kanyang puso. May kutob siya na maya-maya ay haharapin niya ang Purple Holy Sun na ito. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang maraming mga disipulo ng Zion Sect. Narinig niya na ang Purple Holy Sun ay napaka-domineering at panandalian. Kung hindi mo siya ma-shot, talagang imposible. Ngayon lang ay hindi makapasok si Chen Lei sa mga mata ni Zishengyang. Hindi man lang inilagay ni Zishengyang si Chen Lei sa kanyang mga mata, ngunit kapag talagang seryosohin niya ito at nagpakamatay, maaaring hindi na makayanan ni Chen Lei. Kaya, nagpa siya si Chen Lei na sa susunod na yugto ng panahon, gagawin niya ang kanyang makakaya upang magsanay sa paglilinang at pagbutihin ang kanyang pag-uugali sa paglilinang. Matapos gawin ang desisyong ito, nagsimulang mag-cultivate si Chen Lei sa cultivation room na ibinigay ng Panginoon ng Yunhai County, at hindi na lumabas sa mundo. Maliban kung may mahahalagang bagay, aabalahin siya ng master ng Yunhai County. Si Chen Lei ay nilinang sa lihim na silid, na nakatuon ang kanyang enerhiya sa balahibo ng Phoenix na nakuha niya mula sa Panginoon ng County na si Pang Huayuan. Ang balahibo ng Phoenix na ito ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya ng katangian ng apoy. Nang hawakan ni Chen Lei ang balahibo ng Phoenix sa kanyang kamay, ang apoy ng tableta sa kanyang katawan ay direktang lumitaw sa palad ni Chen Lei, direktang bumulusok sa balahibo ng Phoenix, at nagsimulang lunukan ang enerhiya ng katangian ng apoy sa balahibo ng Phoenix. Hindi nagtagal, nilamon ng fire peel sa katawan ni Chen Lei ang lahat ng fire attribute energy na nilalaman ng Phoenix Feather na ito. Matapos ubusin ang enerhiya ng katangian ng apoy sa mga balahibo ng Phoenix, inihayag ng mga balahibo ng Phoenix na ito ang totoong mukha ng bundoklo. Ang mga balahibo ng Phoenix na ito, na hindi hihigit sa 3 talampakan ang haba sa oras na ito, ay matingkad na pula, kumikinang ng maliwanag, at natatakpan ng mga mahiwagang pattern ng rune, siksikan, tulad ng mga bituin sa kalangitan. Sinadya ni Chen Lei na ginalugad at pinag-aralan ng mabuti ang mga linyang ito. Sa isang sandali, si Chen Lei ay tila nakakita ng isang phoenix sa apoy, lumilipad ng mataas, mar-angle at hindi pangkaraniwan. Naakit si Chen Lei sa phoenix na ito. Hindi niya maiwasang gayahin ang galaw ng isang phoenix na kumakalat ng mga pakpak nito. Ang mga bakas ng kakaibang enerhiya ay iginuhit at natipon ng mga paggalaw na ito. Sa wakas, kuminang ito sa kamao ni Chen Lei sa isang layer ng pulang enerhiya, maliwanag at walang kapantay. Binalot nito ang kamao ni Chen Lei. Ang Kabanata 2222. Napailing si Chen Lei, at biglang, lumipad ang isang matingkad na pulang phoenix mula sa kamao ni Chen Lei at sumugod ng may tunog ng dagandong ng phoenix. Sa isang iglap, tinakpan ng madilim na pulang ilaw ang buong lihim na silid,
at ang maliwanag na pulang phoenix ay direktang tumagos sa lihim na silid na ito at natunaw ang isang malaking butas. Ang lihim na silid na ito ay ang pinakamataas na antas ng cultivation room sa Yunhai County. Ang silid ay mahigpit na selyado ng iba't ibang mga hangganan ng pagtatanggol. Gayunpaman, ang defensive barrier na ito ay ganap na nawasak ng suntok na ito, na parang wala itong epekto. Binuksan ni Chenlei ang kanyang mga mata, tumingin sa nawasak na sekretong silid, at kinalkala ang lakas ng suntok na ito. Sa wakas, huminga ng malalim si Chenlei sa malamig na hangin. Napakalakas ng suntok na ito na walang sinuman sa Yuandan Realm ang makakahuli nito. Siyempre, nangangahulugan ito na ang pag-asa sa lakas ng Yuandan Realm Strongman mismo, kasama ang 9th layer Strongman ng Yuandan Realm, imposibleng makuha ang suntok na ito. Kung mayroon kang isang malakas na espiritual na ingot protector, ngunit iyan ay nangangailangan ng isa pang bagay. Mr. Chen, ikaw ay. Ang pagkasira ng cultivation mixing room ay natural na ikinaalarma ng Panginoon ng County ng Yunhai. Nagmamadali siyang lumapit at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Nang makita ang hitsura ng cultivation mixing room, medyo nagulat ang County Lord ng Yunhai na tinakpan ng kanyang bibig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang secret room ay binigay talaga ni Chenlei. Nawasak. Ang paglilinang kung minsan ay nakukuha, at ang lihim na silid ay nawasak. Paumanhin, sabi ni Chenlei sa Panginoon ng County ng Yunhai. Ayos lang, may cultivation room. Anong problema? Kailangan pa ba kitang hanapan ng ibang cultivation room? Pero as good as this one, hindi ko mahanap sa ngayon. Sinabi ng Panginoon ng Yunhai County, masaya ako, kung mas malakas ang lakas ni Chenlei, mas magiging ligtas ang Yunhai County. Ang cultivation space sa isang away lang ay wala. Umiling si Chenlei at sinabing, hindi, pupunta ako para magsaka sa Zion Mountain sa loob ng ilang oras para magsanay. Kung may mangyari sa Yunhai County, babalik ako sa lalong madaling panahon. Sa Secret Cultivation Chamber sa Yunhai County, palaging may pakiramdam na si Chenlei ay hindi kayang gawin lahat. Ang pakiramdam na ito ay lubhang nakapanlulumo, na nakakaapekto sa bilis at mood ng paglilinang, kaya nagpasya siyang bumalik sa Zion Mountain upang muling magtanim. Tungkol sa desisyon ni Chenlei, natural na sumang-ayon ang Panginoon ng Yunhai County. Ngayon, sa bilis ni Chenlei, sumugod siya mula sa Zion Mountain patungo sa Yunhai County nang walang stick ng insenso. Anuman ang mangyari, maaaring bumalik si Chenlei sa nakaraan. Pagkatapos noon, nagpaalam si Chenlei sa Panginoon ng Yunhai County at nagtungo sa Zion Mountains. Pagkarating sa Zion Mountains, huminahon si Chenlei at lubos na naunawaan ang boxing technique na natutunan niya kay Feng Yu. Ayon sa Fengming County Lord, ang boxing technique na ito na nasa Fengyo ay tinatawag na Fengming 9 Punch. Ang natutunan niya ngayon ay ang unang estilo pa lamang ng boxing. Ang iba pang 8 Fengyo ay nawala lahat. Gayunpaman, kahit na mayroon lamang isang estilo ng boxing, ang Fengming 9 Punch style ay isang pinakamataas na hanay ng mga diskarte sa boxing. Kung hinati ayon sa mid-range na martial arts techniques, ang Fengming 9 stroke style na ito ay maaaring may rank sa mga pinakamahusay sa mid-range na martial arts. Nangungunang antas. Kaya lang mas mahirap intindihin ang 9-stroke boxing technique ni Fengming. Ang mga suntok na ginawa ni Chenlei sa secret room ay paunang pag-unawa lamang sa siyam na suntok ni Fengming. Ni hindi ito binibilang-bilang entry point. Sa Zion Mountain, nanatili si Chenlei ng 12 ng araw. Tinamaan ni Feng Mingju ang suntok na ito, naiintindihan ang pagpapakilala. Sa sandaling ito, muling sumuntok si Chenlei, at biglang napuno ng apoy ang kalangitan, ang mga pulang ulap ay kumulo, at ang mga phoenix ay yumanig sa kalangitan. Nakakatakot ang kapangyarihan. Sa sandaling ito, sa sandaling siya ay sumuntok, sa loob ng 100 li, ito ay magiging isang dagat ng nagninangas na apoy. Ang phoenix na nagliliyab na may peel energy at peel fire ay 100 metro ang haba at hindi mapigilan, na may kakayahang agad na durugan ng 1,000 metrong phoenix ang malaking bundok ay nasunog at natunaw at naging lawan ng magma. Ito ay paglilinang lamang ni Chenlei ng pamamaraang ito ng pagsuntok sa paunang antas. Kung umabot ito sa antas ng Xiaocheng, Zhongcheng o kahit na Dacheng, kung gayon ang lakas ng suntok na ito ay libu-libong beses.
Ang pag-promote ay kakila-kilabot sa sukdulan. Kaya lang, sa kasalukuyang kaharian ni Chen-lei, maaari lang niyang gamitin ang kapangyarihang ito. Kapag nakapasok na siya sa nascent soul realm o kahit sa mas mataas na realm, maaari niyang ganap na ipakita ang kapangyarihan ng Fengming 9-stroke boxing method. Si Chen-lei ay lubos na nasiyahan sa kapangyarihan ng hanay ng mga diskarte sa boxing na ito, ngunit ito ay nakakalungkot na siya ay nakakuha lamang ng isang balahibo ng Phoenix. Kung makolekta niya ang lahat ng 9 na balahibo ng Phoenix, makokolekta siya ng kumpletong set ng Fengming 9-stroke boxing technique, at hindi alam ng kapangyarihang iyon kung gaano ito tataas. Gayunpaman, kahit ngayon, si Chen-lei ay lubos na nasisiyahan, na nangangahulugan na siya ay may isa pang mamamatay, na may Fengming 9-strike boxing technique na malapit sa kanya, at ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen-lei ay bumuti ng husto. Pagkatapos mag-practice ng cultivation sa loob ng ilang araw, alam ni Chen-lei na ngayong naabot na niya ang bottleneck sa kanyang pag-unawa sa Fengming 9-stroke boxing technique. Hindi na siya makakapag-improve pa sa maikling panahon, kaya hindi na siya magsasanay ng cultivation, ngunit ay handa nang bumalik sa Yunhai County upang tuklasin ang masasamang espiritu. Halos 3 buwan na siyang nasa Zion Mountains. Sa 3 buwang ito, hindi niya alam kung anong mga pagbabago ang magaganap. Pagkatapos noon, sumugod si Chen-lei sa Yunhai County at bumalik muli. Chen-lei, sa wakas nakabalik ka na. Matapos makita si Chen-lei, tuwang-tuwa ang may-ari ng Yunhai County. County Lord, this time bumalik ako para magtanong tungkol sa sitwasyon. Kumusta si Thalho ngayon? Ang Panginoon ng County ng Yunhai ay nagsabi kay Chen-lei, bumalik ka ng tama. Kung hindi, hahanapin din kita. Ngayon, ang buong Middle Earth ay nasa kaguluhan dahil sa Thalho Rebellion. Gayunpaman, ang lahat sa Middle Realm ay nasa kaguluhan. Hindi madaling pukawin ang mga malalaking pamana at sekta. Matapos ang paunang kaguluhan, pagkatapos ng 3 buwang panahon ng pag-aangkop, sila ay nagkaroon ng matatag na paninindigan at nanindigan kasama si Thalho. Sa nakalipas na 3 buwan, ang Thalho Master ay dumanas ng matinding pagkalugi, at walang sinuman ang makakagawa ng anuman sa isa't isa. Panipi. Tumango si Chen-lei pagkatapos marinig ito. Ito ay pasok din sa kanyang inaasahan. Kahit naganap na handa si Thalho, hinding-hindi siya magiging kaaway ng buong Middle World. Pagkatapos ng lahat, ang Middle Earth ay talagang nakontrol ito sa loob ng maraming taon. Ang lakas nito ay tumaas din, at sa pagharap sa Thalho na nagtago at bumangon, imposibleng lumaban ng walang anumang lakas. Kung ganoon, kamusta tayo dito? Tanong muli ni Chen-lei sa Panginoon ng Yunhai County. Tungkol sa sitwasyon sa gitnang mundo, walang pakialam si Chen-lei. Ang mahalaga sa kanya ay ang kasalukuyang sitwasyon sa Zion City. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen-lei, ang Panginoon ng County ng Yunhai ay nagsabi kay Chen-lei, sa Zion City, medyo stable ang sitwasyon. Bilang karagdagan sa Zion Sect, Qingming Sect, Yin Demon Sect, Tiandao Sect, Fuhu Mountain, Tiger God Gang ay hinaranggan din ang pagkubkob ng hukbo ng Thalho, ngunit sa kasamaang palad, ang Fehiman at ang iba pang 3 pangunahing sekta ay nasakop ng Thalho, ang relihiyon ay ganap na nawasak, at sinakop ni Thalho ang 4 na pangunahing sekta. Sa kasalukuyan, ang mga tropa mula sa Thalho ay halos lahat ay natipon sa 4 na sekta na ito. Panipi. Tumango si Chen-lei matapos marinig ang mga salita ng Yunhai County Lord, at nagsabi, sa ganitong paraan, ang kapangyarihan nitong Thalho sa Zion City ay hindi masyadong malakas. Sinabi ng Panginoon ng County ng Yunhai, hindi mo rin masasabi yan. Ayon sa impormasyong nakuha namin, ang Thalho sa Zion City ay nagtitipon ng mga tropa at naghahanda sa pag-atake sa Zion City. Kung ang Zion City ay ibinaba, pagkatapos ay ang Thalho, malaki ang posibilidad na ang buong Zion City ay okupado. Sa oras na iyon, hindi natin mapoprotektahan ang ating sarili. Panipi. Tipunin ang hukbo at salakayin ang Zion City. Si Thalho talaga ay nangangahas na gawin ito. Hindi napigil ang magtanong ni Chen-lei sa pagtataka. Noong una, akala niya ay hindi masyadong malakas ang lakas ng Thalho, ngunit ngayon ay tila nagkamali siya. Kabanata 2223. Ang Zion City ay ang lungsod ng Zion Palace, na may pinakamalakas na depensa. Gayunpaman,
Ayon sa mga salita ng Panginoon ng County ng Yunhai, kabilang sa 7 prefecture at 81 county sa ilalim ng jurisdiction ng Zion Mansion, 3 prefecture at 36 na county ang inookupahan na ngayon ng Thalho. Ang lugar kung saan matatagpuan ang 3 prefecture at 36 na county, ay nagkataong kung saan matatagpuan ang 4 na pangunahing pintuan ng sekta, at ngayon, ang buong Zion House, halos kalahati ng bansa, ay nasa ilalim ng kontrol ng sekta. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan ng Thalho cult, at gustong ibagsak ang buong Zion Mansion. Maaari bang mablock itong Zion City? Tanong ni Chen Lei sa Yunhai County Lord. Ang Panginoon ng lungsod ng Yunhai ay bumantong hininga, at nagsabi, hindi mo ito mapipigilan. Sa pagitan ng 5 at 5, kalahati ng pag-asa ay maaaring hadlangan. Sa panahong ito, ang Panginoon ng lungsod ng Zion ay naglabas din ng utos na ayusin ang mga tropa upang likhain ang lahat ng kaharian ng Yuandan. Ang mga powerhouse na nabanggit sa itaas ay sumugod sa Zion City upang labanan ang kamatayan laban sa Thalho. Panipi. Oh, may tugon ba ang malakas? Tanong ni Chen Lei sa pinuno ng Yunhai County. Ngayon, ang Zion City ay naging sentro ng buong labanan ng Zion Mansion sa Thalho. Masasabing tunay na tagagiling ng karne, sino ang gustong pumatay sa mga malalakas sa pagtatanim? Sa ilalim ng mabibigat na gantimpala, dapat mayroong magigiting na lalaki. Sa pagkakataong ito, ibinigay na ni City Lord Zion ang kanyang dugo. Hanggat nakagawa siya ng mga merit ng militar, pagkatapos ay bibigyan siya ng mga gantimpala. Napakayaman ng mga gantimpala kaya nakaramdam ako ng kaunting selos. Panipi. Sabi ni Lord Yunhai kay Chen Lei. Oh, ano ang premyo? Tanong ni Chen Lei. Mayroon akong military service exchange catalog dito. Kakatanggap ko lang nitong nakaraang 2 araw. Bigyan ka ng isa. Gagawa ako ng anunsyo sa loob ng 2 araw. Maaari mo munang tingnan. Ibinigay ng may-ari ng Yunhai County kay Chen Lei ang Military Merit Exchange Catalog na inisyo ng Zion City Lord's Mansion. Kinuha ni Chen Lei itong Military Merit Redemption Catalog, tiningnan ito ng personal, at nalaman na ang mga reward na maaaring ipagpalit dito ay talagang mayaman at kaakit-akit, na nagpalungkot kay Chen Lei. Sa Military Merit Redemption Catalog, mayroong isang nakapagliligtas buhay na tableta na katumbas ng isa pang buhay. May mga espiritual na ingots at kayamanan mula sa Military Refining Workshop, kumpletong middle level na chi refining technique, at iba't ibang martial arts techniques. Mayroon pang ang kumpletong set ng high level na chi refining technique, pati na rin ang iba't ibang natural na kayamanan. Ang mga kayamanan ng langit, material at lupa ay ang mga kayamanan ng Zion Mansion sa daan-daang libong taon. Para sa ilang taong nasa kapangyarihan, mayroon silang walang katapusang apela. Dati, walang nakakuha nito pagkatapos na gumugol ng habang buhay na oras at lakas sa paglilinang. Ngunit ngayon, hanggat mayroon kang kakayahan sa militar, maaari mong gamitin ang iyong kakayahang militar upang ipagpalit ang mga kayamanang ito. Masasabing ito ay talagang magpapabaliw sa ilang cultivation powerhouses. Sa katunayan, pabayaan ang ilang nakakalat na cultivation powerhouses. Maging ang powerhouses sa 6 na nakaligtas na sekta ay labis na nainggit sa mga parangal na ito, dahil sila ay masyadong mapagbigay. Nakakita si Chen Lei ng Phoenix Feather Pattern sa iba't ibang kategorya ng katalog ng regalo na ito, halos kapareho ng nakuha niya mula sa may-ari ng county ng Fengming County. Mayroon lamang isang ilustrasyon para sa Phoenix Feather na ito, ngunit maaaring matukoy ni Chen Lei sa isang sulyap na ito ay malinaw na isa pang Phoenix Feather na naglalaman ng 9-stroke boxing technique ni Fengming. Kaya lang, natatakot ako na ang mga tao sa mansyon ng City Lord ng Zion City ay hindi alam ang mga sekretong nakapaloob sa balahibo ng Phoenix na ito, kinikilala lamang nila ito bilang isang kayamanan ng langit at lupa at inilalagay ito dito, listahan ng regalo. Matapos makita ni Chen Lei ang balahibo ng Phoenix na ito, agad niyang napagpasyahan na kunin ang balahibo ng Phoenix na ito sa kanyang mga kamay. Sa wakas, binaliktad ni Chen Lei ang buong katalogo ng regalo at bumantong hininga. Malaki rin ang tapang ng Zion City Lord na ito. Sa pagkakataong ito, ito ay halos kapareho ng pagkuha ng buong ari-arian ng Zion City. Ngunit muli, kung ang Zion City ay nilabag, ang lahat ng mga kayamanan sa buong Zion City ay makukuha ng Thalho.
Mas mainam na ilabas sila at gamitin para ipatawag ang mga sundalo at bumili ng mga kabayo. Ito ay laban hanggang kamatayan. Sa ganitong paraan, halos walang malakas na tao na hindi natutukso. Talagang matalino si City Lord Zion, bulalas ni Chen Lei. Oo, ngayon, halos lahat ng mga nakatagong cultivator na nakakalat sa buong Zion Mansion ay ipinadala at sinugod sa Zion City, gustong lumaban sa kaaway at makaipon ng mga pagsasamantalang militar. Sinabi ng Panginoon ng Yunhai County kay Chen Lei, Master Yuan, interesado din ako sa Reg Along ito. Nagpa siya akong pumunta sa Zion City para lumahok sa labanang ito at mangolekta ng mga merit ng militar. Direktang sinabi ni Chen Lei sa Panginoon ng County ng Yunhai. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, ang Panginoon ng County ng Yunhai ay nagsabi, Young Master Chen, alam ko na ito. Sa iyong lakas, tiyak na makakaipon ka ng sapat na kapangyarihang militar kapalit ng mga kayamanang kailangan mo. Tungkol sa bagay na ito, hindi kita mapipigilan, at ngayon ang Yunhai County ay masasabing napakaligtas hanggat ang Thalho sa Zion City ay dumaranas ng matinding pagkalugi, walang kapangyarihang harapin ang Yunhai County. Kaya naman, sinusuportahan ko ang anak na pumunta sa Zion City. Panipi polihis na guhit. Ngumiti si Chen Lei at sinabi, naiintindihan ng may-ari ng teritoryo, maghahanda ako ngayon, at pagkatapos ay magmadali sa Zion City. Sinabi ng Panginoon ng County ng Yunhai, okay, personal kong ipapadala pansamantala ang aking anak. Tumango si Chen Lei, kung tutusin, wala siyang dapat ihanda. Sinabi niya kay Yuan Hong, at pagkatapos ay handa na siyang umalis at magtungo sa Zion City. Master Chen, sa kasalukuyan, ang Zion City ay masasabing pinaghalong mga dragon at ahas, mga tigre na nakayuko at mga nakatagong dragon, at sa mga nangungunang 10 sekta, o sa kasalukuyang 6 na sekta, marami ring makapangyarihang tao. Dapat kang manatiling maingat, kahanga-hanga, huwag maging pabaya. Panipi. Personal na pinaalis ng may-ari ng Yunhai County si Chen Lei mula sa Yunhai County, at hindi niya nakalimutang himukin siya. Minsang pinatay ni Chen Lei ang pinakamalakas sa 10 sekta, at ang 10 sekta na ito ay naglabas ng pursuit order laban kay Chen Lei. Kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot ng Thalho ay nagdulot ng kaguluhan, natatakot ako na ang nangungunang 10 sekta ay malakas. Ang tao ay hinabol at pinatay. Sa ganitong mga kalagayan, sumugod si Chen Lei sa Zion City na masasabing nasa krisis. Natural na alam ni Chen Lei ang mga pusta, at sinabi sa Panginoon ng County ng Yunhai, Salamat Panginoon ng County sa iyong pagmamalasakit, mag-iingat ako. Pagkatapos noon, sumugod si Chen Lei patungo sa Zion City. Habang nasa daan, tahimik na binago ni Chen Lei ang kanyang hitsura, naging isang ordinaryong binata na may bahagyang kayumangging mukha. Ang dahilan ng pagbabago sa hitsura at pagkakakilanlan, bilang karagdagan sa mga dahilan na binanggit ng Panginoon ng County ng Yunhai, si Chen Lei ay naghahanda din na pumatay at makakuha ng sapat na pananimantalang militar upang ipagpalit sa mga kayamanan sa Zion City Prize Pool, at sa ganitong paraan, tiyak na makakasakit ito ng husto sa Thalho. Sa panahon ngayon, napakalakas ng Thalho. Kapag kaharap si Thalho, hindi man lang siya langgam. Kaya naman, handa si Chen Lei na itago ang kanyang pagkakakilanlan at ibahin ang sarili bilang isang cultivator. Pagkatapos ng digmaan, aabandonahin niya ang kanyang pagkakakilanlan, kahit na gusto ni Thalho na maghayganti pagkatapos nito, mahirap makahanap ng target. Noong nasa daan na si Chen Lei, naisip na niya ito. Pinalitan niya ang kanyang pangalan ng Chen Fan, na siyang pangalan ng kanyang pinakamahusay na kapatid sa mababang kaharian. Hindi lang isang beses na binago niya ang kanyang pangalan noong nasa mababang kaharian pa siya. Sa ganitong paraan, kahit na siya ang pumasok sa Zion City, at hindi siya makakaakit ng atensyon ng sinuman. Kabanata 2224. Makalipas ang ilang araw, sumugod si Chen Lei sa Zion City. Ang matayog na higanting lungsod ay nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, tulad ng isang malaking lilang hayop. Ang momentum nito ay gumagalaw at nagbabago. Ang Zion City, na pawang gawa sa pinong purple na marmol, ay nagradiated ng mahinang lilang liwanag. Ang pader ng lungsod ay daan-daang metro ang taas, matayog na parang bundok. Ang momentum ay napakalakas.
makapal na nakaukit na may hindi mabilang na rune sa dingding, nagniningning sa aura, malinaw na ang higanteng lungsod na ito ay may malakas na kapangyarihan sa pagtatanggol. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga nakakalat na cultivator, na nagpapalabas ng napakalakas na aura, ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon, lahat para sa gantimpala ng Zion City Lord's Mansion. Sa pagkakataong ito, hiniling ng Panginoon ng lungsod ng Zion na pumunta sa mga malalakas sa Yuandan Realm, ngunit sa katunayan, para sa malalakas sa Spirit Yuan Realm, tumanggi din siyang pumunta. Tulad ng para sa malakas sa unang bahagi ng Yuan Realm, ang huli. Sa oras na ito, dumating na rin si Chen Lei, dumating sa tarangkahan ng lungsod, at hinarang ng nagtatanggol na sarhento. Tumigil at tanggapin ang inspeksyon. Mukhang seryoso ang nagtatanggol na sarhento, at sinabi sa malalim na boses, ang dahilan ay para pigilan ang mga masasamang espiritu na makapasok. Ngayon, nakatuklas din ang Zion City ng isang serye ng mga pamamaraan para matukoy ang mga ahente ng Thalho. Bagamat imposibleng ganap na maalis ang mga especially iya, mapipigilan din ito ang Thalho na makapasok sa lungsod ng madali. Matapos i-scan si Chen Lei gamit ang kakaibang spar, isang guard sergeant ang nagwagayway ng kanyang kamay para pasukin si Chen Lei sa lungsod. Sa mga detalye pa lamang ng pagpasok sa lungsod na ito, mahihinuhan natin kung gaano ka-tense ang sitwasyon sa lungsod sa kasalukuyan. Pagkatapos pumasok ni Chen Lei sa Zion City, natuklasan niya na ang lugar na ito ay napakaunlad, mas maunlad pa kaysa dati. Noong nakaraan, ang Zion City ang pinakamaunlad na lugar sa Zion Mansion bilang isang prefecture. Ngayon, hindi mabilang na mga cultivator ng Yuandan Realm ang dumating sa Zion City, na nagsulong din ng kalakalan ng Zion City, maraming tindahan tulad ng medicinal pill at treasures. Alam ng lahat na malapit na ang isang malaking labanan. Papalitan ng maraming magsasaka ang mga kayamanang hindi nila ginagamit ng gamot, kayamanan, at iba pa na maaaring agad na mapabuti ang kanilang pagganap sa paglilinang, upang maaari silang gumanap ng isang papel sa larangan ng digmaan at makakuha ng mga nakamit ng militar. Si Chen Lei ay interesado rin sa mga bagay na ito sa Zion Mansion na ito. Gayunpaman, hindi niya gustong bisitahin ang mga tindahang ito ngayon, ngunit nagmadali muna sa City Guard Office ng City Lord's Mansion, direktang nagparehistro, at tumanggap ng medalya ng militar. Ang Military Merit Card na ito ay espesyal na ginawa ng Zion City, o espesyal na ginawa ng Great Chu Dynasty. Hanggat papatayin mo ang isang alagad ng Thalho, magtatala ka ng mga tagumpay ng militar, at magiging iba ito ayon sa paglilinang ng disipulo ng Thalho, automatikong magtatala ng iba't ibang mga tagumpay sa militar. Ang naturang Military Power Card ay natuklasan at pinino ng mga craftsmen ng Great Chu Dynasty, at partikular na nakatutok sa Thalho. Hindi nagtagal, dumating si Chen Lei sa bantay ng lungsod, na puno ng mga taong naghahanda para magparehistro. Tumayo si Chen Lei sa team, dahan daw ang sinundan ng team, at turn niya na. Ang pangalan, cultivation ay, kasarian. Ang opisyal na namamahala sa mga record ay nagtanong lamang kay Chen Lei ng ilang mga katanungan, pinuna ng form, inirehistro ito, at naitala ito. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tinanong si Chen Lei, ano ang gagawin mo? Ang isang uri ng pagkilos ng pagkakakilanlan ay ang pagsali sa hukbo, at ang isa ay malayang tao. Upang sumali sa hukbo, ang isa ay kailangang sumunod sa mga utos. Bagamat pinaghihigpitan, ang mga pagsasamantala ng militar ay magiging 10% higit pa kaysa sa mga malayang tao. Kung kumilos ka bilang isang malayang tao, mas kaunti ang mga pagsasamantala sa labanan. Panipik. Ang ganitong uri ng regulasyon ay hinimok din ang mga nakakalat na magsasaka na ito na sumali sa hukbo. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa pagitan ng mga hukbo ang susi sa buhay at kamatayan ng Zion City. Hindi man lang inisip ni Chen Lei ang tungkol dito, at direktang sinabi, ako ay kumikilos bilang isang malayang tao. Si Chen Lei ay hindi gustong sumali sa hukbo. Limitado siya ng ibang tao. Bagamat mas mababa sa 10% ang kanyang mga pagsasamantala sa pakikipaglaban kaysa sa pagsali sa hukbo, walang pakialam si Chen Lei sa tagumpay na ito. Okay, direktang pinuna ng sarhento na namamahala sa pagpaparehistro ang intensyon ni Chen Lei sa form, at pagkatapos ay iniabot ang isang military merit card kay Chen Lei, na nagsasabing,
Ito ay isang military merit card, at ako ay aasa sa military reward sa military merit card. Sa hinaharap, upang matubos ang mga gantimpala, mayroon ding isang bote ng Hueyuandan, na ibinigay ng City Lord's Mansion sa lahat ng malalakas na lalaki na lumahok sa digmaan, at mayroong isang manual dito na nagtatala ng ilan sa mga patakaran sa Zion City. Bumaba at tingnang mabuti, upang hindi lumabag sa panuntunang ito. Panipi. Kinuha ni General Chen Lei ang merit card, Hueyuandan at guidebook, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Maaari kang makatanggap ng isang bote ng Yuandan Pil bago lumahok sa digmaan. Makikita kung gaano kalaking kapital ang inilagay ng City Lord's Mansion sa Zion City sa labanang ito. Pagkaalis ni Chen Lei, hahanap siya ng matutuluyan. Gumugol siya ng maraming oras sa Zion City na ito. Dapat may matutuluyan siya. Marami na ngayong kayamanan si Chen Lei. Pinatay niya ang lahat ng pangunahing disipulo ng sekta at si Thulian at kinumpiska ang maraming pagnakawan. Kaya naman, ayaw niyang mapagkamalan ang kanyang sarili kung saan siya nakatira. Sa makatuwid, kahit na direktang umupa ng isang lugar si Chen Lei, ang presyo ay mahal, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa isang tahimik at ligtas na kuweba. Sa kuwebang ito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagpasok ng mga tagalabas, at maaari kang magsanay ng paglilinang ng may kapayapaan ng isip. Nakuha ni Chen Lei ang karapatang umupo sa kuwebang ito sa loob ng kalahating taon matapos magbayad ng bayad na 100,000 kaluluwa. Sa kalahating taon, tiyak na magkakaroon ng mga resulta mula sa labanang ito. Matapos makuha ang prohibition card mula kay Dangfo, agad na pumasok si Chen Lei sa Dangfo at humalili. Kontento na siya sa kapaligiran dito. Para sa natitira, ang pamumuhay, pagsasanay sa paglilinang at iba pang mga pasilidad sa rehiyon ay kumpleto, kahit si Chen Lei ay handa kung gumastos ka ng isang tiyak na halaga ng Ling Yuan Pil, maaari ka ring magkaroon ng isang magandang kasambahay. Kaya lang hindi pumunta dito si Chen Lei para magsaya. Umupo siya sa bulwagan, kinuha ang manual, at binuklat ito. Ayon sa mga nilalaman na naitala sa manual, sa panahong ito sa Zion City, ipinatupad ang pamamahala ng militar. Walang dapat makipag-away at gumawa ng kaguluhan sa lungsod. Kung hindi, may dadami agad sila sa batas militar. Bukod pa dyan, meron pa ring ibang concern, hindi naman masyadong mabigat ang problema, basta pag-iingatan mo, walang magiging problema. Natural, hindi sinasadya ni Chen Lei ang mga bagay na ito. Pagkatapos noon, umalis si Chen Lei sa kuweba at pumunta sa isang bulwagan. Ang cave house na inupahan ni Chen Lei ay kabilang sa isang dakilang kapangyarihan sa gitnang mundo, na tinatawag na Tianling Tower. Ang kapangyarihan ng Heavenly Spirit Tower, sa gitnang mundo, ay maaari ding tawaging isang behemoth-like existence, halos putulin ang lahat ng high-end na mapagkukunan ng serbisyo sa gitnang mundo, at ang negosyo nito ay kumalat sa lahat ng kaharian at rehiyon ng gitnang mundo, mga lahi. Ang Tianling Tower ay isa ring makapangyarihang ahensya ng panektik. Maaaring sabihin na ang katalinuhan ng Tianling Tower ay maraming beses na mas nakapagtuturo kaysa sa Great Chu Dynasty. Sa oras na ito, sa harap na bulwagan ng Tianling Tower, maraming tao ang bumibili ng pinakabagong balita. Siyempre, ang ilang balita ay pampubliko at maaaring matingnan ng libre. Ito ay bahagi ng balita, ngunit ito ay wala. Ang sikreto, gayunpaman, ay ang pinakabagong balita na napakahalaga. Kabanata 2225. Dumating si Chen Lei sa harap na bulwagan, nakikihalubilo sa karamihan, nanunood ng pinakabagong balita. Ang ilan ay mas komprehensibo pa kaysa sa mga master mula sa Yunhai County, at si Chen Lei ay nakinabang ng malaki. Sa pamamagitan ng balitang ito, napagtanto ni Chen Lei na ang mga pagkalugi na dinanas ng buong Middle World sa pagkakataong ito ay higit na malaki kaysa sa kanyang inaakala. Ang kapangyarihan ng Thulho ay tunay na nakakatakot at nakakatakot. Ang mga nangungunang sekta sa gitnang mundo ay walang magawa. Bukod sa mga balitang ito, mas binigyang pansin ni Chen Lei ang mga masasamang Diyos sa Zion Palace. Ang mga masasamang Diyos na ito ang mga kalaban na kakaharapin nila. Sa Tianling Tower, talagang maraming balita tungkol sa makapangyarihang mga taong ito. Siyempre, ito ay tiyak na hindi kumpleto. Imposibleng maunawaan ang balita at katalinuhan ng lahat ng makapangyarihang tao sa Zion Mansion Sect.
Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay mas mahusay kaysa sa hindi malakas. Ayon sa mga balitang ibinigay sa Tianling Tower, marami ring napakalakas na tao sa kultong Thalho na ito, na kilala bilang 13 banal na sugo, na 13 napakalakas na tao, at ang kanilang paglilinang ay umabot sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm. Ang 13 Divine Envoy na ito, ang ilan sa kanila ay mga eksperto na personal na sumalakay at winasak ang 4 na pangunahing sekta kabilang ang Fehiman. Ang kanilang lakas ay lubhang nakakatakot. Ang 13 Divine Envoy na ito, lahat ng cultivation ay nagbunga ng Pale Fire. Sa 13 banal na sagong ito, ilang mga banal na sugo ang partikular na sikat. Halimbawa, ang ika-5 sugo ng Diyos ay nakakatakot sa lakas. Nakipaglaban sila kay Zishengyang at nakatali. Ang unang mensahero ay mas nakakatakot at napakahiwaga, at kakaunti ang mga tao ang nakakita nito. Bukod sa 13 banal na sagong ito, mayroong 8 dakilang hari at 5 dakilang Panginoon. Kung ikukumpara sa 13 banal na sugo, ang 8 dakilang haring ito at 5 dakilang hari ay higit na nakakatakot. Para sa pinakamalaking pinuno ng Zion Mansion sect sa pagkakataong ito, sino ito? Walang espesyal na balita sa Tianling Tower, at ang kanyang katayuan sa lakas ay nasa itaas pa rin ng 5 dakilang hari ng Dharma, direktang namumuno sa 5 dakilang hari ng Dharma, ang 8 dakilang hari, mga hari at ang 13 banal na sugo. Matapos makita ang balita at katalinuhan na ito, kinailangan ding hanggan ni Chenlei ang kapangyarihan ng Thalho sa Zion Mansion. Gayunpaman, kahit na napakalakas ng hukbo ng Thalho sa Zion Mansion, may tsansa pa ring manalo ang Zion City. Sa Tianling Tower, ayon sa pangalan ng malakas sa Zion City, isang master list ang ginawa. Itong master above, ang listahan ng mga sikat na master sa Zion City ngayon. Ang verong ito ay hindi mas mahina kaysa sa 5 dakilang haring Mahika, 8 hari at 13 Diyos ng kultong Thalho. Kabilang sa mga ito, ang pinakasikat na powerhouse ay natural na Zishengyang, ngunit maging ang Zishengyang ay nasa ika-11 sa master list na ito, hindi kabilang sa nangungunang 10. Ang mga powerhouse na kwalipikadong makapasok sa nangungunang 10 ay pawang mga master-level powerhouse. Hindi lamang ang paglilinang ng apoy ng tableta, ngunit ang paglilinang ay umabot na sa ika-9 na antas ng Yuan Pil Realm, at lahat sila ay may mga pambihirang talento. Pambihira sila para sa isang henerasyon, isang henyo tulad ng mundo. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit hindi nasa ika-10 ranggo si Zishengyang ay dahil ang kanyang cultivation ay talagang hindi kasing husay ng nangungunang 10 master, ngunit dahil din ang nangungunang 10 master ay higit sa 500 taong gulang. Si Zishengyang ay wala pang 100 taong gulang na ngayon, kaya sa mga ranggo, si Zishengyang ay nasa ika-11. Gayunpaman, labis na hindi nasisiyahan si Zishengyang sa rangkang na ito, at minsang naglabas ng salita na hamanin ang nangungunang 10 pinakamalakas. Kaya lang ngayon na ang panahon para sa mga problema. Ang ganitong uri ng panloob na hamon ay hindi pinapayagan. Kailangang magtabi ng enerhiya para harapin ang Thalho Powerhouse. Maliban kay Zishengyang, sa iba pang 5 sekta, may mga batang walang kapantay na powerhouse na lumabas sa master list, ngunit lahat sila ay nireranggo sa likod ni Zishengyang. Ang mga batang ito na walang katulad na powerhouses ay ang mga henyo ng 5 sekta na ito. Hindi sila sikat noon, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nila maitago ang kanilang mga sarili sa labanan laban sa Thalho. This time lumipat na sila, nagdulot ng malaking pagkalugi sa Thalho. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang mga dakilang kapangyarihan ay parang mga superstar na ipinanganak mula sa langit, at ang kanilang reputasyon ay kumalat sa buong Zion City. Ang pinakalayunin ng 5 henyong ito sa 5 sekta ay malampasan si Zishengyang. Sino ang nagpasikat kay Zishengyang sa lahat ng mga taon na ito? Kaya lang, bagamat ang 5 henyo na ito mula sa 5 sekta ay determinadong hamanin si Zishengyang, napigilan din sila dahil sa kultong Thalho. Hindi sila dapat masangkot sa mga panloob na away. Gayunpaman, kabilang sa mga dakilang henyo na ito, kahit na hindi nila siya direktang hamanin, mayroong isa pang uri ng kompetisyon, na kung saan ay upang makita kung sino sa huli ang pumatay sa pinakamakapangyarihang Thalho cultivator, at kung sino ang may pinakamaraming tagumpay sa labanan, naging isa pang uri ng kompetisyon sa pagitan ng mga dakilang henyo na ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kompetisyon ay hindi paghihigpitan,
ngunit hihikayatin at susuportahan ng City Lord Zion at ilang makapangyarihang sekta. Tumingin si Chen Lei sa mga piraso at piraso ng balita at katalinuhan, habang kinakalkula ang distansya sa pagitan niya at ng pinakamalakas sa master list na ito. Sa huli, natuklasan ni Chen Lei na bagamat maganda ang kanyang kasalukuyang lakas, mayroon pa rin siyang tiyak na agwat kumpara sa mga master sa master list. Ang sinumang maaaring makapasok sa master list, ang cultivation ay nasa ika-9 na antas ng Yuandan Realm, at siya, ngayon ay cultivation, ay nasa ikalawang palapag lamang ng Yuandan Realm. Kasama lang sa master list ang nangungunang daang masters. Sa madaling salita, mayroong hindi bababa sa 100 master sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm sa Zion City. Ngunit sa katotohanan, mayroong higit sa 100 mga master sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm. Sa daang mga master na kasama sa master list, masasabing lahat ay nilinang ang Pilfire, at lahat sila ay pambihira. Ang record. Gayunpaman, imposible para sa master list na ito na isama ang lahat ng mga master sa Zion City. Ang ilang mga master ay gustong panatilihing mababa ang profile. Ang master uri ay tumatagal ng karamihan sa mga ito. Sa kasong ito, kahit si Tianling gaano man kaalam si Lu, imposibleng maunawaan ang impormasyon ng mga master na ito. Ang ganitong mga masters ay madalas na ang pinakamapanganib. Alam ni Chen Lei na sa lahat ng kanyang kasalukuyang pamamaraan, hindi siya natatakot sa 100 na antas na master ng Yuandan Realm, ngunit pagkatapos na harapin siya, ito ay napakahirap din. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang ay isang kaharian, at ngayon ito ay inihambing sa mga master na ito ay medyo mababa pa, at ang mga diskarte sa aura at iba't ibang martial arts na pinagkadalubhasaan ay hindi ang pinakamahusay. Ang tanging kalamangan ay siya ay bumangon mula sa isang mababang kaharian. Ang pisikal at espiritual na lakas ay higit na nakahihigit sa mga tinatawag na mga henyo. Pagbigyan mo na lang siya in time, siguradong mabilis siyang makakahabol. Kaya lang, ngayon na ang hukbo ng Thalho ay malapit ng maglunsad ng pangkalahatang pag-atake, wala nang maraming oras para umunlad ang paglilinang ni Chen Lei. Ang pagpapabuti ng kakayahan sa pakikipaglaban ay talagang ang pinakamabilis na paraan upang magsanay ng paglilinang. Bagamat kakaunti ang oras, nilayon ni Chen Lei na pagbutihin ang kanyang pag-uugali sa paglilinang sa malupit na aktwal na labanan sa hukbo ng Thalho, at ituring ang labanang ito sa hukbo ng Thalho bilang isang landas ng paglilinang. Pagbutihin ang iyong sarili. Sumunod, umalis si Chen Lei dito at nagsimulang gumala sa Zion City, naghahanap ng bagay na interesado sa kanya. Ngayon, sa Zion City, masasabing may pinaghalong dragon at ahas. Mayroong mga tao mula sa lahat ng antas ng 3 relihiyon at 9 na klase. Sa panahon ngayon, ang ilang makapangyarihang tao ay nagbebenta ng mga bagay na nasa kamay upang ipagpalit sa mga kayamanan na kailangan nila, upang agad silang magbago. Sa tunay na lakas ng pakikipaglaban, magkakaroon ka ng mas maraming pagkakataong mabuhay at mas maraming gantimpala militar sa malupit na labanan na darating. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, maraming makapangyarihang tao ang kusang bumuo ng isang pamilihan, na naging pinakamasiglang lugar sa Zion City. Kabanata 2226. Dito, maraming makapangyarihang tao na kumuha ng mga kayamanan na hindi nila alam at hindi na kailangang ipagpalit sa lahat ng uri ng mga tabletas, kayamanan, spar, at iba pa, at ang ilan ay gumawa pa ng punto na ipagpalit ang lahat ng uri ng kakaibang kayamanan, na naging kapakipakinabang sa kanila. At ang mga bagay na kanilang inilabas ay pawang kakaiba, ang iba ay hindi mabibili, at ang iba ay walang halaga. Kung may makukuha ka dito ay depende sa iyong pagkakataon, pangalawa, swerte, at pangatlo, sa iyong sariling paningin. Masasabing kahit ilang malalaking tindahan sa Zion City ay interesado sa palengke na ito, at araw-araw nilang ipinapadala ang kanilang mga kaibigan dito upang mamili ng mga kayamanan. Naging interesado rin si Chen Lei na marinig ang pag-uusap ng mga tao tungkol sa palengke na ito sa Tianling Tower. Sa makatuwid, pagkatapos umalis sa Tianling Tower, si Chen Lei ay sumugod din sa palengke na ito, na gustong makaalis sa palengke na ito. Pumunta sa Taobao at tingnan kung makakahanap ka ng ilang pagkakataon. Hindi nagtagal ay dumating si Chen Lei sa isang square market na matatagpuan sa timog kanlurang sulok ng Zion City.
Pagpasok pa lang niya sa Market Square, naramdaman niya kaagad na parang pumasok siya sa isang napakalaking palengke, buhay na buhay at mataom. Gayunpaman, bagamat maingay at masikip, ito ay maayos, at walang nang ahas na gumawa ng gulo dito. Sa kasalukuyan, ang buong Zion City ay nasa ilalim ng pamamahala ng militar, at narito ay natural na walang pagbubukod. Ang ilang mga patakaran ay kusang nabuo dito, at walang makakasira sa kanila. Kapag nasira ito, tiyak na lalabas ang mga tanod ng lungsod para kontrolin ito. Kaya, walang problema sa merkado sa mga araw na ito. Pumasok si Chen Li sa palengke at nalaman niyang nandoon ang lahat ng stalls na maayos na nakaayos. Hanggat nag-aabot siya ng isang tiyak na halaga ng mga espiritual na bato, maaari siyang magrenta ng naturang stall upang ibenta o ipagpalit ang mga kayamanan na kailangan niya. Si Chen Li ay hindi magbebenta ng mga bagay, gusto lang niyang maghanap ng kayamanan dito, ngunit kung makukuha niya ang gusto niya ay depende sa swerte. Si Chen Li ay isa-isang lumakad sa mga stall, huminto paminsan-minsan, at sa wakas ay umiling at umalis. Sa mga stall na ito, talagang maraming magagandang bagay, ngunit ang magagandang bagay na ito ay hindi gaanong pakinabang kay Chen Li. At hindi nagtagal, huminto si Chen Li sa harap ng isang stall. Sa harap ng stall na ito, ang may-ari ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ikatlong palapag ng Yuandan Realm. Kaunti lang ang mga gamit na nakalagay sa harap ng stall. Lahat sila ay mapurol at magaspang, at walang nakatira sa harap ng stall na ito. Guest, anong gusto mo? Piliin mo kung ano ang gusto mo. Ang may-ari ng stall ay malinaw na hindi naghalo, at ang kanyang mga damit ay napakasama, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ayon sa katotohanan, ang may-ari ng stall na ito ay isang powerhouse sa ikatlong antas ng Yuandan Realm, kaya hindi siya dapat makihalubilo hanggang sa puntong ito. Kaya lang, ito ang dahilan ng may-ari ng stall, at walang balak na pansinin ito ni Chen Li. Boss, ano kayong lahat? Tinanong ni Chen Li ang may-ari ng stall, at nakita niya ang 4 o 5 dim item na nakalagay sa stand ng may-ari ng stall, at gusto niyang ipakilala sila ng boss. Ito ang ilang mga kayamanan na ipinamana ng aking mga ninuno. Kung hindi talaga naghahalo, ayoko talagang ibenta. Guest officer, alin man ang gusto mo, piliin ang anumang gusto mo. Hinding-hindi ka mawawala. Ang mga bagay na ito ay tunay na kayamanan. Panipi. Pagkatapos nito, nagsimulang ipakilala ng may-ari ng stall ang pinagmulan ng mga bagay na ito. Sa bibig ng may-ari ng stall, ang ilang mga bagay na ito ay napakabihirang sa langit, at ang pinakamataas na kayamanan na mahirap mahanap sa lupa. Tumawa si Chen Li at umiling at sinabing, Boss, medyo malaki ang balat ng baka mo. Natatakot ako na walang maganda sa iyong mga gamit. Maglakas loob kang magyabang ng ganito, itong maliit na tripod, tingnan mo. Tila napakasimple, ngunit ito ay isang sakripisyo lamang, na walang kahit isang bakas ng makalangit na linya. Itinuro ni Chen Li ang mga paninda na ito at isa-isang nagkomento, na nagpapangit sa may-ari ng stall. Wow, masaya ka ba sa akin? Umalis ka na lang kung ayaw mong bumili. Ang may-ari ng stall ay hindi inaasahan na ang mga mata ni Chen Li ay napakalason, at pinuna niya ang mga bagay na ito ng labis. Boss, huwag kang magagalit. Nandito ako para kausapin ka ng marami. Siyempre, may dahilan ako. Gusto ko ang mga bagay na ito. Ngunit dapat silang maging 30% na mas mura, sabi ni Chen Li sa amo. Ano, 30% less, bakit hindi mo kunin? Nang marinig ito ng amo, nabalisa siyang bumangon at nagsabi, imposible. Pagkatapos, nakipag-bargain ang boss kay Chen Li, at sa wakas, binigyan si Chen Li ng 10% na diskwento, at binili ni Chen Li ang lahat ng paninda sa stall ng may-ari ng stall. Hindi na ako maghihirap pa. Nakita ng may-ari ng stall si Chen Li na nakatingin sa malayo. Sa ngayon, medyo naghinala siya, ngunit napakalinaw niya sa mga bagay na ito. Bagamat in-upload nga sila ng mga ninuno, lahat sila ay maganda at walang silbi. Kalimutan mo na, pabayaan mo na siya, totoo ang tableta. Sa wakas, tiningnan ng may-ari ng stall ang bote ng Hueyuandan sa kanyang kamay, tumalikod at umalis. Para kay Chen Li, sa sandaling ito, isang bakas ng kanyang isip ang nasa buong piraso ng kargamento. Sa mga piraso ng kargamento na ito, mayroong isang palakol,
mga 2 metro ang haba, madilim at mapurol, at napaka hindi mahalata. At ang pinahahalagahan ni Chen Lei, sa katunayan, ay ang palakol na ito, at ang pakiramdam na ibinibigay sa kanya ng palakol na ito ay lubhang mapanganib, at ito ay tiyak na isang pinakamataas na mamamatay na nababalot ng alikabok. Dahil sa delikadong hininga na ibinubuhos ng palakol na ito ay naiintindihan ni Chen Lei na ang palakol na ito ay tiyak na isang bihirang kayamanan, at lahat ng bagay ay bibilhin niya maliban sa palakol na ito at wala man lang halaga. Ngayon ay hindi ang oras upang bangkilan ang mga lihim ng palakol na ito. Kinuha ni Chen Lei ang palakol, pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap ng kayamanan sa palengke. Sa lungsod na ito, bagamat mas marami ang mga peke at tunay na mga kalakal, mayroon talagang ilang mga perlas na nakatago sa kaguluhang ito, ngunit bihirang mahanap ito ng mga tao. Talagang natagpuan ni Chen Lei ang maraming magagandang bagay sa mga stall na ito, madalas na gumagalaw, at bumili ng ilang mga kayamanan na lubos na nasiyahan sa kanya. Sa panahong ito, si Chen Lei ay nakakuha ng hindi mabilang na mga samsam, at ang kanyang kayamanan ay medyo mayaman. Gayunpaman, pagkatapos ng round na ito, halos wala na ang kayamanan ni Chen Lei. Gayunpaman, kumpara sa kayamanang binili niya bilang kapalit, nadama ni Chen Lei na sulit ang pera, at sa katunayan, kailangang sabihin na ito ay higit pa sa presyong binayaran niya. Sa huli, umalis si Chen Lei sa palengke pagkatapos ng isang araw na trabaho, at dumiretso pabalik sa kuweba ng Tianling Building na kanyang inuupahan. Pagkatapos bumalik sa kanyang kuweba, sinimulan ni Chen Lei na kalkulahin ang mga nadagdag ngayon. Inilabas niya ang palakol at tiningnan ito ng mabuti. Ang palakol na ito ay may maitim na talim na may madilim na kayumangging batik dito, tulad ng ilang uri ng dugo. Sa madilim na kayumangging mantsa ng dugo na ito, inalis ni Chen Lei ang kanyang isip dito, at saglit, naramdaman niya ang tunog ng dagandong ng dragon, na umalangaw sa kanyang isipan, na nagparamdam sa kanya ng pagkahilo at pagkahilo. Sa sandaling ito, ang walang kamatayang kaldero sa kanyang isipan ay kusang kumikinang, pinuprotektahan ang kanyang kaluluwa, kung hindi ay tiyak na siya ay masasaktan sa tunog ng pag-awit ng dragon. Itong mga dark brown na bahid ng dugo ay hindi dugo ng dragon, di ba? Ang palakol na ito, nakapatay na ba ng totoong dragon? Nakaramdam ng pagkagulat si Chen Lei, ngunit, kung ganoon nga ang kaso, paanong hindi ito maramdaman ng may-ari ng stall? Nag-isip sandali si Chen Lei, ngunit nalilito siya. Sa huli, ibinaba niya muna ang bagay, pagkatapos ay kumuha ng isa pang kayamanan at pinag-aralan ito. Kabanata 2227. Ang kayamanang ito ay isang maliit na mangkok na walang sulok. Ang dahilan kung bakit gusto ni Chen Lei ang maliit na mangkok na ito na may mga nawawalang sulok ay dahil ang maliit na mangkok na ito ay halos kapareho ng mangkok na nilamon ng langit sa ibabang kaharian. Noong si Chen Lei ay nasa Netherrealm, minsan niyang nakuha ang Sky Swallowing Bowl, na isang napakalakas na kayamanan, at pagkatapos ay nanatili sa Netherrealm. Ngayon, sa palengke na ito, natagpuan niya ang isang maliit na mangkok na may nawawalang sulok, na halos kapareho ng mangkok ng Tantian, ngunit ito ay hindi kailanman natagpuan, at walang sulok, kaya ito ay itinuturing na po processing waste. Pagkatapos ng maingat na pagsasaliksik, natuklasan ni Chen Lei na ang Sky Swallowing Bowl na ito, bagamat nawawala ang isang sulok, ay isang tunay na pinakamataas na espiritual na sandata, na may napakahusay na diskarte sa pagpino, at gawa ng isang tunay na dalubhasa sa pagpino. Isang obra maestra, at ang material na ginamit upang pinuhin ang Sky Swallowing Bowl na ito ay ginawa rin mula sa frontal bone ng isang bihirang Sky Swallowing beast. Ang mangkok na lumulunok sa langit, bagamat nawawala ang isang sulok, ngunit kapag na-activate na, tiyak na isang nakakainggit na kayamanan. Noong nasa lower realm si Chen Lei, alam niya ang lahat tungkol sa Sky Swallowing Bowl. Ngayon, nakipagkamay siya saglit. Sa wakas, na-activate niya ang Sky Swallowing Bowl. Ang Sky Swallowing Bowl ay nakasabit sa itaas ng kanyang ulo, naglalabas ng mga bakas. Ang mga butil ng liwanag ay bumuo ng isang hugis mangkok na kalasag upang protektahan siya. Ang Sky Swallowing Bowl ay isang kayamanan ng pinakamataas na antas. May kakayahan siyang umatake at ipagtanggol.
Gamit ang mga Sky Swallow ang Bowl Guard na ito, naniniwala si Chen Lei na ang isang malakas na powerhouse ng ika-9 na antas sa Yuandan Realm ay halos hindi makapinsala sa kanila sa maikling panahon. Para sa kanya, matapos itabi ang Swallow ang Bowl, kumuha si Chen Lei ng iba pang kayamanan at nagsimulang mag-aral. Ang kayamanan na ito ay dapat sabihin na isang lihim na pamamaraan. At ang isang hanay ng mga diskarte ay isang hanay ng swordsmanship. Binili ito ni Chen Lei sa isang matandang lalaki na mukhang napakabait at gwapo, ngunit napakatuso. Ang sword set na ito ay masasabing may halos kalahati ng net worth ni Chen Lei. Bigyan. Ang kagamitang espada na ito ay hinaypa ng matanda upang nasa langit at hindi sa lupa. Gayunpaman, naramdaman ni Chen Lei na ang sword device na ito ay talagang napakalakas. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sword set na ito pangunahing umaasa sa pisikal na katawan, kasama si Dan Yuanli, na bagay para sa kanya. Sa makatuwid, si Chen Lei ay dumudugo ng husto at bibili ng sword set na ito. Ayon sa pahayag ng matanda, ang set ng swordsmanship na ito, na tinatawag na 3 types of slaying dragons, ay isang walang katulad na swordsmanship na kayang pumatay ng mga totoong dragon. Kung ang paglilinang ay umabot sa perpektong estado, siya ay hindi magagapi sa mundo. Likas na tinalikuran ni Chen Lei ang mga elemento ng pagmamayabang ng matanda, ngunit pagkatapos na maingat na pag-aralan ang hanay ng espada na ito, kailangan niyang aminin na ang hanay ng espada na ito ay talagang isang makapangyarihang hanay ng swordsmanship, lalo na para sa malalakas at malalakas. Mas malakas ang laman, mas malaki ang kapangyarihan ng sword technique gayunpaman. Malayo ito sa kaharian kung saan kayang patayin ng matandang lalaki ang tunay na dragon at ang mundo ay hindi magagapi. Nagsimulang sanayin ni Chen Lei ang set ng swordsmanship na ito, at sa wakas ay natuklasan na ang set ng swordsmanship na ito ay napakalakas, ngunit palaging may pakiramdam na hindi siya masyadong masaya. Paano nangyari ito? Kumunot ang noo ni Chen Lei. Sa wakas, inilabas niya ang palakol at ginamit ang palakol para sirain ang dragon slaying style. Umuungol. Kung paanong ginamit ni Chen Lei ang palakol para sirain ang dragon slaying freestyles, biglang umalangaw ang tunog ng chant ng dragon sa buong cultivation mixing room. Isang itim na dragon, na may mga ngipin at mga kuko, ang sumugod mula sa palakol, at lumitaw sa hugis, makapangyarihang walang kapantay, sumugod. Sa harap, isang diamond sword na sumubok sa malakas na cultivation strength ay direktang pinutol ng itim na dragon-like sword na ito, at ang hiwa ay kasing kinis ng salamin. Nagulat si Chen Lei at lumapit sa awayan ng diamante. Ang brilyante na labanan na ito ay ginagamit sa cultivation room upang suriin ang malakas na lakas. Ito ay napakahirap at kayang tiisin ang buong suntok ng isang 9 na layer na powerhouse sa Yuandan Realm nang walang anumang pinsala. Ngunit ngayon, pinutol ito ni Chen Lei gamit ang isang kutsilyo. Ang kapangyarihang ito ay talagang nakakatakot. Iyan ba ang dahilan ng palakol? O ito ba ang dahilan ng tatlong estilo ng pagpatay ng dragon? Nalito si Chen Lei, dahil maging palakol man ito o ang tatlong estilo ng pagpatay ng dragon, imposibleng magkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan. Gayunpaman, ang kombinasyon ng palakol at pagpatay ng dragon ay maaaring magkaroon ng pambihirang kapangyarihan. Naramdaman ni Chen Lei na ang kombinasyon ng palakol at ang tatlong estilo ng mga Dragon Slayers ay isang tagmang ginawa sa langit. Sumunod, ipinagpatuloy ni Chen Lei ang paggamit ng palakol para sanayin ang tatlong Dragon Slaying moves. Natuklasan niya na ang kapangyarihan ng paggamit ng palakol upang sirain ang tatlong Dragon Slayer moves ay tunay na nakakatakot. Gayunpaman, mayroon ding isang sagabal, iyon ay, ang pagkonsumo ay hindi gaanong nakakatakot hindi lamang ang kanyang pisikal na lakas, kundi pati na rin ang enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa ng tableta. Ang kombinasyon ng palakol at dragon na pumapatay ng tatlong galaw, ang perpektong kombinasyon ng flesh power, feel power at soul power, ay magbibigay ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Bagamat kumakain ito ng katakutan, para kay Chen Lei, walang duda na ang estilo ng pagpatay ng tatlong dragon na ito ay may napakalakas na assassin. Si Chen Lei ay naging Chen Fan, si Zheng Shou ay hindi maaaring gumamit ng napakalakas na diskarte laban sa kaaway. Kapag ginamit ang pagkakakilanlan ni Chen Fan, ayaw niyang gumamit ng Lightning Palm at Tiger Sword Art, para hindi masundan ng mga may puso.
Sundin ang mga tagubaylang ito para malaman ang tunay niyang pagkatao. Ngunit ngayon, sa tatlong estilo ng pagpatay ng dragon na ito, hindi na nag-aalala si Chen Lei tungkol dito. Sa tatlong estilo ng pagpatay sa mga dragon, naniniwala si Chen Lei na ang pangalan ni Chen Fan ay tiyak na matutugtog sa buong Zion City. Sa mga sumunod na araw, si Chen Lei ay hindi pumunta kahit saan, kaya nag-practice siya ng tatlong dragon slaying technique sa Cave Mansion, at ginawang perpekto ang sword technique na ito sa antas ng Xiaocheng, na napakahusay. Nitong mga nakaraang araw, unti-unting naging tense ang atmosphere sa Zion City. Sa pamamagitan ng impormasyong nakuha, natuklasan na ang buong kulto ng Thalho ay nagtipon at naghahanda na upang lumipat patungo sa Zion City. Inatake sa napakalaking paraan. Hindi tayo maaaring umupo at maghintay para sa kamatayan, kailangan nating harangin ang hukbo ng Thalho sa kalagitnaan. Sa Zion City, ang Panginoon ng Zion City at isang grupo ng mga matataas na opisyal ay nagpasya din na magkusa sa pag-atake, sa halip na basta-basta na magtanggol. Sa huli, pinili ni City Lord Zion at ng mga matataas na opisyal ang larangan ng digmaan sa Nebula Mountains. Ang Nebula Mountain Range na ito ay isang malaking bulubundukin sa Zion Mansion na tumatawid sa buong teritoryo, na naghahati sa Zion Mansion sa dalawang lugar. At ang Thalho Cult Army, kung gusto nilang salakayin ang Zion City, kailangan nilang tumawid sa Nebula Mountain Range bago sila lumitaw sa lugar kung saan matatagpuan ang Zion City. Masasabing ang Nebula Mountain Range ang pinaka-natural na defensive barrier sa Zion City. Sa ganoong natural na defensive barrier, hindi maaaring sumuko ang Zion City. Kung sumuko ka, hindi mo na kailangang lumaban. Dati, nagpadala ang Zion City ng mga master sa Nebula Mountain Range para mag-set up ng defense line. Ngayon, nagsimulang gumawa ng malalaking paggalaw ang hukbo ng Thalho. Natural, magpapadala rin ang Zion City ng mga tropa at malalakas na lalaki sa Nebula Mountains. Gamitin ito bilang pangunahing larangan ng digmaan para sa isang mapagpasyang labanan sa hukbo ng Thalho. At sinabihan din si Chen Lei na hayaan siyang pumunta sa Nebula Mountains, malayang gumalaw, at hanapin ang power center ng Thalho Cult. Matapos matanggap ang balita, lumabas si Chen Lei sa kuweba at nagmamadaling pumunta sa Nebula Mountains. Sa sandaling ito, nakikita niya ang hindi mabilang na makapangyarihang mga tao, maaaring kumilos ng mag-isa, o sa mga grupo, o kasama ng mga tropa, lahat ay patungo sa Nebula Mountains. Nagmamadaling umalis, magsisimula na ang digmaan, at ang kapaligiran ay naging tense na hindi kailanman. Kabanata 2228. Makalipas ang ilang araw, sumugod si Chen Lei sa paanan ng Nebula Mountains. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mga taluktok ng Nebula Mountains, ang mga tolda ng militar ay nagkalat ng sunod-sunod, at ang mga gilid ay hindi nakikita, sa isang sulyap. Kumaway ang watawat ng militar at iwinagayway sa hangin. Dito matatagpuan ang punong tanggapan ng militar ng hukbo ng Zion City. Ito rin ang lugar kung saan matatagpuan ang huling linya ng depensa ng Zion City sa Nebula Mountains. Direktang pagpatay sa ilalim ng Zion City nang walang anumang hadlang, ang kahalagahan ng lokasyon dito ay maliwanag. Dumating dito si Chen Lei at natanggap ang gawain sa harap ng account ng militar. Si Chen Lei ay kumilos bilang isang malayang tao, ngunit gayunpaman, kailangan pa rin niyang tanggapin ang ilang mga gawain. Kasabay nito, bibigyan din ng departamento ng militar si Chen Lei at ang iba pa ng ilang uri ng teatro. Siyempre, ang mga bagay sa larangan ng digmaan ay mabilis na nagbabago, at walang sino man ang magagarantiya kung ano ang mangyayari sa susunod na sandali. Ang saklaw ng battle zone na ito ay isang magaspang na hadlang, at hindi masyadong nakakahimok. Matapos matanggap ni Chen Lei ang misyon ng labanan, umalis siya sa kwartel at naghanda na kumilos. Kuya, interesado ka bang magtrabaho sa amin? Ginawa namin ang gawain at walang sapat na lakas tao. Pagkatapos umalis sa kampo, pinigilan ng ilang malalakas na lalaki si Chen Lei at tinanong si Chen Lei. Sorry, sanay na akong mag-isa at ayaw kitang makasama. Malumanay na tumanggi si Chen Lei. Boy, some of us invited you kasi kaya ka naming respetuhin, huwag mong ikahiya. Isang matangkad na lalaki na may makapal na balbas at mabangis na mukha, lumubog ang mukha, at galit na sumigaw.
Si Chenlei ay mukhang malamig, tumingin sa malaking lalaki, at sinabi, "Ano ka ba? Gusto kong kayanin mo ito. At kung maglakas loob kang magsalita, maniwala ka man o hindi, papatayin kita." Panipi. Ang malaking lalaking ito, pagkatapos makinig sa mga salita ni Chenlei, ay ninos at sinabing, "Napakayabang na bata, kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon." Pagkatapos magsalita, sinampal ng malaking lalaki si Chenlei sa ulo. Kinaway-kaway ni Chenlei ang palad niya para salubungin siya, at sabay putok, sinalubong niya ang palad ng malaking lalaki sa hangin. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay, yumanig ang kawalan, at isang malaking puwersa ang direktang nagpatambas sa malaking lalaki, at nabali ang braso ng malaking lalaki sa isang iglap. Ang malaking tao ay lumiko ng 100 beses sa hangin, pagkatapos ay bumagsak siya ng husto sa lupa, kumatok sa isang aso upang kumain ng tae, at kumatok ng maraming ngipin. Nakakahiya ang dugo sa bibig niya. "Boy, do you dare to make this heavy hand?" Tumingin ang iba kay Chenlei, sumigaw sa malalim na boses, at pinalibutan si Chenlei. "Naging maawain ako, kung hindi mo na alam, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit." Tiningnan ni Chenlei ang malalakas na lalaking ito at mahinahong sinabi. Sa oras na ito, ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Chenlei at ng iba pa ay umakit ng maraming makapangyarihang tao na panuurin ang labanan. Ngayon, sa kwartel na ito, ang malalakas na lalaki na mga sundalo ay napapailalim sa batas militar, ngunit ang malalakas na lalaking ito na kumikilos bilang mga malayang tao ay hindi kailangang mahigpit na sumunod sa batas militar. Hanggat kayang patayin ng mga makapangyarihang taong ito na may katayuang malayang mga tao ang thalho at kumpletuhin ang gawain, walang pakialam kung paano sila gumagawa ng gulo. Dahil dito, ang mga powerhouse na ito ay nang ahas na kumilos laban kay Chenlei. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sinipas sila sa bakal na plato. Noong una, inakala ng ilan sa kanila na hindi mataas ang cultivation ni Chenlei, at iisa lang ang tao. Nais nilang ilagay si Chenlei sa kanilang sariling maliit na koponan bilang isang kanyan. Hindi ko naisip na si Chenlei ay hindi lamang sumang-ayon, ngunit direktang sumalungat sa kanila. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pangalawang master sa kanila, na hindi kaaway ni Chenlei, ay binaril at lumipad palabas. Dahil dito, napagtanto ng mga powerhouse na ito na si Chenlei ay hindi isang malambot na persimmon, at, napapaligiran ng mga ito, ay napakatigas pa rin, dapat siyang magkaroon ng malakas na tiwala sa sarili. Sa totoo lang Black Wolf at ang iba pa, ang mga taong ito ay nananakot na naman ng mga tao. Sa dami ng tao, may nakakilala sa mga taong ito sa harapan. Ang mga taong ito ay lahat ay mababa at kadalasang niloloko ang ilang makapangyarihang mga bagong dating. Ilang makapangyarihang tao ang nalinlang ng mga taong ito upang wala ng mga buto. Ngayon, pinuntirya ni Black Wolf at ilang iba pa si Chenlei. Pero this time, parang hindi na sila pinagkakaabalahan ng mga kalaban nila. Sa pagkakataong ito, ang Black Wolf at ilang iba pa ay madadapa. May nagpatuloy sa usapan. Sa sandaling ito, ang itim na lobo ay tumingin kay Chenlei na may malungkot na mga mata, ngunit si Chenlei ay napakatahimik, nang walang kaunting gulat. Nang makita ang kalmado ni Chenlei, hindi maiwasan ng Black Wolf na makaramdam ng krisis. Tumingin siya kay Chenlei at sinabing, "Boy, do you dare to leave your name?" Tiningnan ni Chenlei ang itim na lobo na may paghamak, at sinabing, "Sa iyo, hindi mo karapat-dapat na malaman ang pangalan ko. Kung ayaw mong mamatay, lumabas ka." Para sa mga taong ito, masasabing sukdulan ang pagkasuklam ni Chenlei. Kung hindi dahil sa mga taong ito, maaari itong ituring na isang puwersa upang harapin ang thalho. Binaril niya ang mga taong ito hanggang sa mamatay gamit ang isang palad. Hindi inaasahan ng Black Wolf na napakawalan siya ni Chenlei sa kanya kaya bigla na lang siyang hindi makapangyarihan. Wow, number 1 din ang Black Wolf ko sa Zion City. Walang maglalakas loob na galitin ako ng sobra. Tapos, gusto ko talagang humingi ng payo sa iyo ngayon. Ang itim na lobo ay hindi madali kay Chenlei, at hindi siya maaaring umatras. Kahit hindi siya sigurado, nagpasya siyang kumilos laban kay Chenlei. "Anong ginagawa mo? Busog ka ba sa pagkain? Gumagawa kayo ng gulo dito, kailan ngayon?" Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog,
at isang opisyal ang humiwalay sa karamihan at lumitaw dito. Ang kanyang mga mata ay malamig na dumaan sa Black Wolf at sa iba pa pati na kay Chen Lei. Iyan ba ang pinuno ng hari? Ang itim na lobo ay nagmamadaling iniyuko ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay. Nakilala rin ni Chen Lei ang taong ito. Siya ang pinuno ng batalyong ito. Siya rin ang mananagot sa hari para sa lahat ng mga tungkulin sa hinaharap. Nakita ni Commander Wang ang sitwasyon sa lupa, at naunawaan niya ito, at sinabing, "Itim na lobo, kahit na hindi kita mapipigilan ng batas militar, hindi ito nangangahulugan na maaari mong paglaruan ako. Ang bagay na ito ngayon, sa tingin ko ikaw ang unang nagkasala, at hindi ko sila papanagutan. Gayunpaman, kung maglakas loob kang magdulot ng ganoong bagay, huwag mong sisihin ang ugali ng commander, na wala ang lahat sa akin." Panipi. Dahil sa mga salita ni Commander Wang, naging asul at puti ang mukha ni Black Wolf, ngunit hindi siya nang ahas na masaktan, tumango at sinabing, "Oo, Commander Wang, nagkamali tayo sa bagay na ito ngayon, umalis na tayo." Panipi. Pagkatapos magsalita, winagiway ng itim na lobo ang kanyang kamay, kinuha ang ilan sa kanyang mga tauhan, pinaghiwalay ang karamihan, at malungkot na umalis. Gayunpaman, bago umalis, binigyan ng masamang tingin ng itim na lobo si Chen Lei. Malinaw na kinimkim na niya ang sama ng loob ni Liang Zi. Walang pakialam si Chen Lei sa nagbabantang mga mata ng itim na lobo. Sapat na sana kung hindi dumating ang mga taong ito para guluhin siya. Kung maglakas loob siyang basagin ang ulo ni Tai Soy, hindi utol si Chen Lei na tingnang mabuti ang mga taong ito. "Huwag kang peste dito, anong dapat mong gawin?" Kinawayan ni Commander Wang ang kanyang kamay at sinabi kay Chen Lei. Niyakap ni Chen Lei ang kanyang mga kamao at tumalikod at umalis. Para naman sa mga audience, mabilis din silang naghiwa-hiwalay. Sa oras na ito, ang Black Wolf at ilang tao ay umalis sa malaking barracks at pumasok sa Nebula Mountains. Sa oras na ito, sinabi ng malaking lalaki, "Boss, nilunok ba natin ang hiningang ito?" Kabanata 2228. Makalipas ang ilang araw, sumugod si Chen Lei sa paanan ng Nebula Mountains. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mga taluktok ng Nebula Mountains, ang mga tolda ng militar ay nagkalat ng sunod-sunod, at ang mga gilid ay hindi nakikita, sa isang sulyap. Kumaway ang watawat ng militar at iwinagayway sa hangin. Dito matatagpuan ang punong tanggapan ng militar ng hukbo ng Zion City. Ito rin ang lugar kung saan matatagpuan ang huling linya ng depensa ng Zion City sa Nebula Mountains. Direktang pagpatay sa ilalim ng Zion City nang walang anumang hadlang, ang kahalagahan ng lokasyon dito ay maliwanag. Dumating dito si Chen Lei at natanggap ang gawain sa harap ng account ng militar. Si Chen Lei ay kumilos bilang isang malayang tao, ngunit gayunpaman, kailangan pa rin niyang tanggapin ang ilang mga gawain. Kasabay nito, bibigyan din ng departamento ng militar si Chen Lei at ang iba pa ng ilang uri ng teatro. Siyempre, ang mga bagay sa larangan ng digmaan ay mabilis na nagbabago, at walang sino man ang magagarantiya kung ano ang mangyayari sa susunod na sandali. Ang saklaw ng battle zone na ito ay isang magaspang na hadlang, at hindi masyadong nakakahimok. Matapos matanggap ni Chen Lei ang misyon ng labanan, umalis siya sa kwartel at naghanda na kumilos. "Kuya, interesado ka bang magtrabaho sa amin? Ginawa namin ang gawain at walang sapat na lakas tao." Pagkatapos umalis sa kampo, pinigilan ng ilang malalakas na lalaki si Chen Lei at tinanong si Chen Lei. "Sorry, sanay na akong mag-isa at ayaw kitang makasama." Malumanay na tumanggi si Chen Lei. "Boy, some of us invited you kasi kaya ka naming respetuhin, huwag mong ikahiya." Isang matangkad na lalaki na may makapal na balbas at mabangis na mukha, lumubog ang mukha, at galit na sumigaw. Si Chen Lei ay mukhang malamig, tumingin sa malaking lalaki, at sinabi, "Ano ka ba? Gusto kong kayanin mo ito, at kung maglakas loob kang magsalita, maniwala ka man o hindi, papatayin kita." Panipi. Ang malaking lalaking ito, pagkatapos makinig sa mga salita ni Chen Lei, ay ninas at sinabing, "Napakayabang na bata, kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon." Pagkatapos magsalita, sinampal ng malaking lalaki si Chen Lei sa ulo. Hinaway-kaway ni Chen Lei ang palad niya para salubungin siya, at sabay putok, sinalubong niya ang palad ng malaking lalaki sa hangin.
Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay, yumanig ang kawalan, at isang malaking puwersa ang direktang nagpatamba sa malaking lalaki, at nabali ang braso ng malaking lalaki sa isang iglap. Ang malaking tao ay lumiko ng 100 beses sa hangin, pagkatapos ay bumagsak siya ng husto sa lupa, kumatok sa isang aso upang kumain ng tae, at kumatok ng maraming ngipin. Nakakahiya ang dugo sa bibig niya. Boy, do you dare to make this heavy hand? Tumingin ang iba kay Chen Lei, sumigaw sa malalim na boses, at pinalibutan si Chen Lei. Naging maawain ako, kung hindi mo na alam, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Tiningnan ni Chen Lei ang malalakas na lalaking ito at mahinahong sinabi. Sa oras na ito, ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Chen Lei at ng iba pa ay umakit ng maraming makapangyarihang tao na panuurin ang labanan. Ngayon, sa kwartel na ito, ang malalakas na lalaki na mga sundalo ay napapailalim sa batas militar, ngunit ang malalakas na lalaking ito na kumikilos bilang mga malayang tao ay hindi kailangang mahigpit na sumunod sa batas militar. Hanggat kayang patayin ng mga makapangyarihang taong ito na may katayuang malayang mga tao ang thalho at kumpletuhin ang gawain, walang pakialam kung paano sila gumagawa ng gulo. Dahil dito, ang mga powerhouse na ito ay nang ahas na kumilos laban kay Chen Lei. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sinipas sila sa bakal na plato. Noong una, inakala ng ilan sa kanila na hindi mataas ang cultivation ni Chen Lei, at iisa lang ang tao. Nais nilang ilagay si Chen Lei sa kanilang sariling maliit na koponan bilang isang kanyan. Hindi ko naisip na si Chen Lei ay hindi lamang sumang-ayon, ngunit direktang sumalungat sa kanila. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pangalawang master sa kanila, na hindi kaaway ni Chen Lei, ay binaril at lumipad palabas. Dahil dito, napagtanto ng mga powerhouse na ito na si Chen Lei ay hindi isang malambot na persimmon, at, napapaligiran ng mga ito, ay napakatigas pa rin, dapat siyang magkaroon ng malakas na tiwala sa sarili. Sa totoo lang Black Wolf at ang iba pa, ang mga taong ito ay nananakot na naman ng mga tao. Sa dami ng tao, may nakakilala sa mga taong ito sa harapan. Ang mga taong ito ay lahat ay mababa at kadalasang niloloko ang ilang makapangyarihang mga bagong dating. Ilang makapangyarihang tao ang nalinlang ng mga taong ito upang wala ng mga buto. Ngayon, pinuntirya ni Black Wolf at ilang iba pa si Chen Lei. Pero this time, parang hindi na sila pinagkakaabalahan ng mga kalaban nila. Sa pagkakataong ito, ang Black Wolf at ilang iba pa ay madadapa. May nagpatuloy sa usapan. Sa sandaling ito, ang itim na lobo ay tumingin kay Chen Lei na may malungkot na mga mata, ngunit si Chen Lei ay napakatahimik, nang walang kaunting gulat. Nang makita ang kalmado ni Chen Lei, hindi maiwasan ng Black Wolf na makaramdam ng krisis. Tumingin siya kay Chen Lei at sinabing, Boy, do you dare to leave your name? Tiningnan ni Chen Lei ang itim na lobo na may paghamak, at sinabing, sa iyo, hindi mo karapat-dapat na malaman ang pangalan ko. Kung ayaw mong mamatay, lumabas ka. Para sa mga taong ito, masasabing sukdulan ang pagkasuklam ni Chen Lei. Kung hindi dahil sa mga taong ito, maaari itong ituring na isang puwersa upang harapin ang thalho. Binaril niya ang mga taong ito hanggang sa mamatay gamit ang isang palad. Hindi inaasahan ng Black Wolf na napakawalan siya ni Chen Lei sa kanya kaya bigla na lang siyang hindi makapangyarihan. Wow, number 1 din ang Black Wolf ko sa Zion City. Walang maglalakas loob na galitin ako ng sobra. Tapos, gusto ko talagang humingi ng payo sa iyo ngayon. Ang itim na lobo ay hindi madali kay Chen Lei, at hindi siya maaaring umatras. Kahit hindi siya sigurado, nagpasya siyang kumilos laban kay Chen Lei. Anong ginagawa mo? Busog ka ba sa pagkain? Gumagawa kayo ng gulo dito, kailan ngayon? Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog, at isang opisyal ang humiwalay sa karamihan at lumitaw dito. Ang kanyang mga mata ay malamig na dumaan sa Black Wolf at sa iba pa pati na kay Chen Lei. Iyan ba ang pinuno ng hari? Ang itim na lobo ay nagmamadaling iniyuko ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay. Nakilala rin ni Chen Lei ang taong ito. Siya ang pinuno ng batalyong ito. Siya rin ang mananagot sa hari para sa lahat ng mga tungkulin sa hinaharap. Nakita ni Commander Wang ang sitwasyon sa lupa, at naunawaan niya ito, at sinabing, itim na lobo, kahit na hindi kita mapipigilan ng batas militar, hindi ito nangangahulugan na maaari mong paglaruan ako.
Ang bagay na ito ngayon, sa tingin ko ikaw ang unang nagkasala, at hindi ko sila papanagutan. Gayunpaman, kung maglakas loob kang magdulot ng ganoong bagay, huwag mong sisihin ang ugali ng commander, na wala ang lahat sa akin. Panipik. Dahil sa mga salita ni Commander Wang, naging asul at puti ang mukha ni Black Wolf, ngunit hindi siya nang ahas na masaktan, tumango at sinabing, "Oo, Commander Wang, nagkamali tayo sa bagay na ito ngayon, umalis na tayo." Panipik. Pagkatapos magsalita, winagayway ng itim na lobo ang kanyang kamay, kinuha ang ilan sa kanyang mga tauhan, pinaghiwalay ang karamihan, at malungkot na umalis. Gayunpaman, bago umalis, binigyan ng masamang tingin ng itim na lobo si Chen Lei. Malinaw na kinimkim na niya ang sama ng loob ni Liang Zi. Walang pakialam si Chen Lei sa nagbabantang mga mata ng itim na lobo. Sapat na sana kung hindi dumating ang mga taong ito para guluhin siya. Kung maglakas loob siyang basagin ang ulo ni Tai Soy, hindi utol si Chen Lei na tingnang mabuti ang mga taong ito. "Huwag kang peste dito, anong dapat mong gawin?" Kinawayan ni Commander Wang ang kanyang kamay at sinabi kay Chen Lei. Niyakap ni Chen Lei ang kanyang mga kamao at tumalikod at umalis. Para naman sa mga audience, mabilis din silang naghiwa-hiwalay. Sa oras na ito, ang Black Wolf at ilang tao ay umalis sa malaking barracks at pumasok sa Nebula Mountains. Sa oras na ito, sinabi ng malaking lalaki, "Boss, nilunok ba natin ang hiningang ito?" Kabanata 2229. Kalimutan mo na, paano ba yun? Ang itim na lobo ay nagpakita ng isang malamig na ngiti at sinabi, "Ang batang ito ay nawalan ako ng labis na mukha, paano ko siya maliligtas ng ganito? Dapat mong bigyang pansin ako at hanapin ang mga bakas ng taong ito. Diretso na tayo at patayin natin siya." Panipik. "Oo naman boss." Excited na sabi ng ilan pang tao. Ang mga taong ito ay hindi masyadong interesado sa pagpatay sa mga masasamang Diyos, ngunit sila ay lubos na may kaalaman tungkol sa pagpatay at pagnanakaw. Sa pagkakataong ito, mahalaga ang pagsali sa misyon. Hindi niya inisip kung gaano karaming mga Thulian ang papatayin, ngunit nais niyang agawin ang kanilang mga merito sa militar. Ang mga taong ito ay mabilis na naglaho sa kailaliman ng Nebula Mountains. Sa oras na ito, pumasok din si Chen Lei sa Nebula Mountain Range at nakarating sa paunang natukoy na battle zone. Ang battle zone na ito ay isang canyon na humahantong sa Zion City. Masasabing napakahalaga ng lokasyon. Gayunpaman, ang bangin na ito ay lubhang mapanganib, at ang malaking bilang ng mga tropa ay ganap na hindi madaanan. Tanging ang paglilinang ay isang malupit na dalubhasa na maaaring tumawid. Sa gitnang kaharian, mayroon ding Skydome-level spiritual ingots na kayang tumanggap ng mga tropa. Gayunpaman, ang ganitong uri ng mga espiritual na ingot sa antas ng Skydome ay mas mahalaga, daan-daang beses na mas bihira kaysa sa mga nasa ibaba sa makatuwid. Imposible para sa mga Thulian na ito na magkaroon ng mga top-grade na espiritual na ingot sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, ang Zion City ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit kumpara sa buong gitnang mundo. Imposible para sa isang malakas na tao na gumamit ng mga espiritual na ingot sa antas ng Dongtian para atakihin si Z. Cloud City. Katulad nito, kung ito ay talagang umabot sa antas ng isang malakas na tao na may makalangit na grotto-level na espiritual na mga ingot, ang bilang ay hindi na gumaganap ng isang mapagpasyang papel. Sa makatuwid, hindi isinasaalang-alang ng senior management ng Zion City ang kadahilanan ng mga espiritual na ingot sa antas ng Dongtian kapag bumubuo ng mga estratehiya. Sa oras na ito, dumating si Chen Lei sa bangin na ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay patayin ang lahat ng masasamang Diyos na pumasok sa kailaliman. Bukod kay Chen Lei, mayroon ding malaking bilang ng mga powerhouse. Matapos tanggapin ang gawain ng pagbabantay sa kanya na ito, nakita ni Chen Lei ang maraming figure na lumilipad sa kailaliman ng canyon. Sa oras na ito, sumugod din si Chen Lei sa kailaliman ng canyon, hinahanap ang bakas ng Thalho. Sa unahan, ang pagbabago-bago ng aura sa laban ay mahinang narinig, at malinaw na ang malalakas ay nakatagpo ng pinakamalakas sa Thalho. Si Chen Lei ay hindi nagmamadali. Ang simula ng digmaan ay hindi pa nagsisimula. Hindi siya nagmamadaling kumilos ng maaga. Habang pinagmamasdan ng paligid, nagmarcha siya patungo sa kailaliman ng canyon. "Hoy!"
Sa paglalakbay ni Chen Lei pasulong, biglang, isang malamig na liwanag ang lumipad mula sa bangin sa tabi niya at nagtungo kay Chen Lei. Ang malamig na liwanag na ito ay matalas, at ang bilis ay napakabilis kaya natuklasan ni Chen Lei gang na ang malamig na liwanag na ito ay nakarating na sa kanya, at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong maiwasan ito. Hindi man lang inisip ni Chen Lei, kaya sinuntok niya ito. Boom! Direktang natama ni Chen Lei ang malamig na liwanag na ito gamit ang suntok na ito, at saglit, ang malamig na liwanag na ito ay napunit ng suntok ni Chen Lei. Isang figure ang lumitaw sa bangin, malamig na nakatingin kay Chen Lei. Tiningnan ni Chen Lei ang figurang ito at nalaman na siya ay isang makapangyarihang Thalho. Ang hininga na nagmumula sa malalakas na kulto ng Thalho ay napakadaling makilala. At karamihan sa malalakas na kulto ng Thalho ay nagsusuot ng mga natatanging kasuotan ng kulto at ayaw silang itago. Sa makatuwid, si Chen Lei ay natural na makikilala sa isang sandali. Ang malakas na sekta ng Thalho na ito ay nagpapakumbaba ngayon, nakatitig kay Chen Lei, tinatrato na si Chen Lei bilang kanyang biktima. Sa ngayon, ang hukbo ng Thalho ay nakarating na sa kabilang panig ng Nebula Mountains, at nagcamping din. Ang mga taong ito ang mga unang scout na unang pumasok sa Nebula Mountains upang imbestigahan ang sitwasyon ng kaaway. Bilang isang scout, natural na hindi ganoon kaina ang kanyang lakas. Ang makapangyarihang scout ng Thalho na ito, ang cultivation, ay umabot na sa ika-4 na antas ng Real Peel Realm. Sa sandaling ito, ang scout ay naglabas ng isang nakakatakot na layuning pumatay, tulad ng isang agila, na tumatalon mula sa ilalim ng bangin at nagmamadaling patungo kay Chen Lei. Sa kawalan, umalangaw ang tunog ng isang agila sa buong kanyan. Ibinaluktot ng scout ang kanyang mga kuko at naging isang napakalaking lakas na kuko ng agila, at hinawakan ito sa ulo ni Chen Lei. Sa sandaling ito, hawak ni Chen Lei ang Heaven-Shaking Seal Art. Saglit, isang malaking Divine Imprint Phantom ang lumabas mula sa mga kamay ni Chen Lei, direktang nakaharap sa malalaking kuko ng agila na nahulog mula sa mataas na altitude. Boom! Nag-intersect ang claw imprints, at isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang sumabog sa isang iglap. Pagkatapos, ang malaking kuko ng agila ay direktang nabasag ng Sky Shop Mark ni Chen Lei. Pagkatapos, ang Sky-Shaping Fist Art ay walang kapantay at direktang durog nitong Thalho. Ang makapangyarihang braso ng scout ay nabasag sa ambon ng dugo. Ang scout na ito ay hindi inaasahan na ang lakas ni Chen Lei ay sobrang nakakatakot, kaya siya ay malubhang nasugatan sa isang galaw. Ang scout ay naging isang stream ng liwanag nang hindi iniisip ang tungkol dito, at mabilis na tumakas. So, iba ito sa ibang mga kulto. Tiningnan ni Chen Lei ang tumatakas na mga erehe, at nabigla. Nakipag-usap siya sa mga erehe ng higit sa isang beses, at ang mga erehe na ito ay madalas na may mga ugat at tinutukoy ang kanilang mga target, kahit na siya ay nawala, hindi siya susuko tumakas ng ganito. Gayunpaman, dahil nataman niya ang kanyang kamay, paano hahayaan ni Chen Lei na makatakas ang Thalho na ito? Binasag niya ang kanyang figure sa bilis ng kuryente, at hinabol si Thalho. Hindi nagtagal, naabutan ni Chen Lei si Thalho, at muling pinasabog si Thalho ng isang suntok. Ang Heretic Cultivator na ito, ang ginintoang liwanag ay lumabas mula sa kanyang katawan, at isang bilog ng gintong gulong ang lumipad palabas, na humahampas kay Chen Lei. Sa pag-ikot ng ginintoang gulong na ito, ang ginintoang liwanag ay lubhang nakasisilaw at lubhang matalas, at ang ginintoang liwanag na ibinubuga ay direktang nabasag ang tuktok ng bundok. Naramdaman din ni Chen Lei ang nakapangangilabot na kapangyarihan na nasa gintong gulong, at direktang kinuha ang palakol at nilaslas patungo sa umiikot na gintong gulong. Siyang! Sa mahinang tunog, pinutol ni Chen Lei ang gintong gulong sa kalahati gamit ang kutsilyong ito. Si Chen Lei ay lubos na nasisiyahan sa kapangyarihan ng palakol sa kanyang kamay. Ang palakol na ito, bagamat hindi nito sinira ang 3 galaw ng mamamatay tao ng dragon, ay lubhang matalas, lalo na kapag iniugoy ng may pisikal na puwersa. Ang mga mantsa ng dugo sa kutsilyo ay sasagutin ng espiritual na kapangyarihan sa nakapalibot na kawalan, tipunin ito sa talam, at gagawin itong isang matalim na talam, na hindi magagapi. Matapos hatiin ni Chen Lei sa kalahati ang gintong gulong gamit ang isang kutsilyo, hinabol niyang muli ang kulto at pinatay ang kulto.
Puff! Sa isa pang suntok, diretsyong niyugyug ni Chenlei ang kabilang braso ni Thalho sa ambon ng dugo. Tumingin ang Kalto kay Chenlei, na may galit sa kanyang mga mata, at isang pulang ilaw ang kumislap sa kanyang buong katawan, na agad na sinira ang lihim na pamamaraan. Ang Thalho na sum-iris sa lihim na pamamaraan ay biglang lumakas ng 2 o 3 beses na mas malakas. Lumipad siya sa himpapawid, sumipa palabas ng salit-salit gamit ang kanyang mga paa, at naging mabigat na multo. Sinipa niya si Chenlei, at maraming tao sa paligid niya. Sunod-sunod na sumabog ang mga malalaking bato, at ang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Kabanata 2230. Dinurog ni Chenlei ang Heaven-Shaking Silphist Dew at iginiit na salakayin ang Thalho Scout na ito. Ang banal na kamao ni Chenlei ay tumama sa mga paa ng Scout, na nagdulot ng marahas na kidlat. Ang hangin ay umapaw, at ang nakapalibot na mga bato, sinaunang mga puno, at iba pa, lahat ay agad na naging pulbos. Ang lugar na ito ay biglang nawasak. Naramdaman lang ni Chenlei na ang Thalho Sect Scout ay may napakalakas na puwersa tulad ng isang malawak na karagatan sa kanyang paanan, halos madurog ang kanyang mga buto. Ang pisikal na lakas ni Chenlei sa oras na ito ay halos madurog sa limitasyon, at sa huli, si Chenlei ay isa pang senyales ng pagyanig ng langit, at sa wakas ay nabasag ang ilaw ng proteksyon sa katawan ng Scout, na durog sa mga binti ng Scout. Malas, sa sandaling ito, ang katawan ng Scout na ito, na parang ball ang naglalabas ng hangin, ay mabilis na nalanta, at sa wakas ay bumukas ng malakas, na agad na naging ulap ng dugo. Tiningnan ni Chenlei ang Thalho Scout na naging blood mist na may bahagyang pangit na ekspresyon. Noong una, gusto niyang hulihin ng buhay ang Thalho Scout at magtanong tungkol sa balita, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin pa ng Thalho Scout ang secret technique. Pagkatapos ng kabiguan, pinili pa rin niyang sirain ang sarili, na ikinabigo ng abako. Sa sandaling ito, diretsyong lumipad ang sinag ng liwanag sa military merit card sa baywang ni Chenlei at naging record ni Chenlei. Pagkatapos ay tiningnan ni Chenlei ng maigi at walang nakitang mahalagang mga pahiwatig bago umalis. Habang nasa daan, seryoso ang ekspresyon ni Chenlei. Matapos gamitin ang occult technique, ang lakas ng Thalho Scout na ito ay tumaas ng ilang beses. Bukod dito, ang mga Thalho Scout na ito ay hindi natatakot sa kamatayan. Sa ganitong mga kalagayan, ang Zion City Army, gayon din ang mga recruited masters, ay gustong manalo, natatakot ako na hindi ito madaling gawain. Ang labanang ito ay tiyak na magiging mas mahirap kaysa sa inaakala. Sumunod, nakatagpo ni Chenlei ang ilang Thalho Scouts, at lahat sila ay pinugutan niya ng ulo ng walang anumang aksidente. Gayunpaman, ang ideya ni Chenlei na mahuli ng buhay ang Scout ay hindi kailanman natanto. Sa kanya na ito, nakilala rin ni Chenlei ang maraming iba pang makapangyarihang tao na malayang manghuli at pumatay sa mga Scout na ito. Gayunpaman, iilan lamang ang nagtagumpay, ngunit nakita niya ang maraming kalayaan na pinugutan ng ulo ng mga taga-manman ni Thalho. Malakas sa aksyon. Sa araw na ito, biglang narinig ni Chenlei ang isang malakas na boses. Kitang-kita na may malakas na manlalarong nakikipaglaban, na nagdulot ng marahas na pagbabago bago ng hininga. Ramdam ni Chenlei ang pagyanig ng hangin, at ang malupit na hininga ay labis na natakot sa kanya. Habang nag-iisip, sumugod si Chenlei sa lugar kung saan siya nakikipag-away. Hindi nagtagal, dumating si Chenlei sa lugar na ito, na halos masira sa lupa, natatakpan ng mga durog na bato, at ilang mga figure ang nakapalibot sa isang malakas na Thalho. Ang malakas na sekta ng Thalho na ito ay nalampasan ng kaaway, ngunit hindi niya hinayaang umihip ang hangin kahit kaunti. Sa halip, desidido niyang pinigilan ang malalakas na lalaking nakapaligid sa kanya. Boom! Isang sinag ng liwanag ang lumipad, at biglang tumama sa malakas na lalaki, direktang dumurog sa malakas na lalaki. Ha, kayo na, lakasan nyo ang loob na pigilan itong kapitan, talagang hinahanap nyo si kamatayan, hayaan nyo akong mamatay. Ang Scout ay tumawa, ang kanyang figure ay parang kuryente, at biglang sumabog at sumalakay sa mga malalakas na lalaki na ito. Tiningnan ito ni Chenlei sa oras na ito at nalaman niyang iba ang damit na suot ng Scout na ito sa mga damit ng Scout na nakatagpo niya noon. May silver lining sa damit. Bagaman ito ay isang banayad na pagkakaiba lamang,
kasama ang sinabi ng mga taga-manman, malinaw na ang katayuan ng mga taga-manman na ito ay higit na mataas kaysa sa mga ordinaryong taga-manman. Biglang sumabog ang scout captain, dumobol ang kanyang lakas, at agad na natamba ang lahat ng malalakas na lalaki. Ang makapangyarihang mga lalaking ito ay bumagsak sa lupa, at lahat sila ay malubhang nasugatan. Kayo lang ang gustong manghuli ng kapitan. Ganap na irresponsible. Kung papatayin mo ngayon, hindi maliit ang pakinabang ng kapitan. May ngiti sa mukha ang scout captain, ngunit nakita ng malakas na lalaki ang ngiti sa mukha ng kapitan, ngunit isa-isa silang tila nahulog sa isang ice cellar. Ilang Thalho scouts na ang hinabol nila noon, ang mananampalataya na nag-aakalang si Thalho ay ganito lang, paano niya maiisip na magalit siya sa isang makapangyarihang tao. Biglang itinaas ng scout team captain ang kanyang ulo, tumingin kay Chen Lei, at sinabing, may isa pang hindi natatakot sa kamatayan. Ngayon, ang kapitan ng pangkat na ito ay napakahusay sa swerte. Panipi. Hindi itinago ni Chen Lei ang kanyang figure. Nang makitang nakatingin sa kanya ang scout captain, agad itong naglakad patungo sa scout captain. Sumigaw ang scout captain at biglang naging after image, pinatay si Chen Lei. Sobrang brutal at biglaan. Talagang matagal nang pinaghandaan si Chen Lei. Nang makita niyang patay na ang scout captain ay agad niyang binato ang kanyang kamao at nataman ang scout captain. Boom! Nagpaputok si Chen Lei ng suntok at direktang pinatumba ang scout captain at lumipad palabas. Ang scout captain ay lumipad ng pabaligtad sa ere ng halos 1 kilometro bago bumagsak sa lupa at gulat na tumingin kay Chen Lei. Sa hindi inaasahan, isa akong master, na inilabas ang aking espada. Naramdaman ng scout captain ang malupit na kapangyarihang labanan mula kay Chen Lei. Hindi lamang siya natakot, ngunit siya ay naging labis na nasasabik. Hinugot niya ang manipis na itim na espada, at agad na ang mga anino ng itim na espada ay siksik, tumutusok kay Chen Lei. Sa kawalan, may isang tunog na nakakapagpamanhid ng anit na bumasag sa hangin, hindi mabilang na itim na anino ng espada, na tumatakip sa buong katawan ni Chen Lei, nakasisilaw, mahirap makilala kung aling anino ng espada ang totoo at kung aling anino ng espada ang peke. Gayunpaman, kung tungkol kay Chen Lei, hindi na kailangang mag-iba. Isang palakol ang biglang lumitaw sa kanyang kamay, at sa isang mabangis na alon, ang isang dragon chant ay tumunog. At pagkatapos ay isang itim na talam ng liwanag ang lumitaw at tumangay patungo sa direksyon na ito. Makapal na anino ng espada. Sa isang sandali, ang mga makakapal na anino ng espada na ito, tulad ng mga bulan ng sabon, ay sunod-sunod na pumutok, at agad na nawala. Hiyang, sa mahinang tunog, naramdaman lamang ng scout captain ang isang liwanag sa kanyang kamay, at ang kanyang manipis na itim na espada ay naputol sa isang iglap. Natigilan ang scout captain. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang payat na itim na espada, ngunit isang third order na espiritual na ingat, ay masasabing hindi magagapi, ngunit ngayon, siya ay talagang tinamaan ng isang sirang palakol. Pugot ng ulo. Biglang naramdaman ng scout captain ang matinding sakit, at ang braso ng kanyang espada, umalis sa kanyang katawan, at pinutol ni Chen Lei. Agad na lumipad pabalik ang scout captain, namutla ang mukha. Kaya lang, mas mabilis si Chen Lei kaysa sa scout captain, at naabutan niya ang kapitan sa isang iglap at sinuntok ito. Naramdaman na lamang ng scout captain ang isang malakas na hangin na paparating, at ang hininga ng kamatayan ay napuno sa kanyang katawan, at siya ay nagulat, nabasag ang isang piraso ng espiritual na baluti ng ingat, itinaas ang kalasag, at mahigpit na pinuprotektahan ang kanyang sarili. Naglaslas si Chen Lei gamit ang isang kutsilyo, at ang piraso ng baluti ni Ling Yuanbao, tulad ng isang piraso ng papel, ay pinutol sa kalahati gamit ang isang kutsilyo. Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz. Thank you.